Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 938 hanggang 44. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naalala ni Francis ang lahat ng miyembrong naruroon sa mga laban para sa mga posisyon. Ang dalawang may kulay ubing buhok na nasa katanghaliang gulang na mga tao ay mga henyo ng Briggs family mula sa isang mas matandang henerasyon, habang ang maskuladong lalaki sa itim na damit ay isang sagradong Panginoon mula sa pamilya Collins. Wala sa tatlong ito ang kailangang ipagtanggol ang kanilang mga posisyon. Hintayin mo ako dito. Kung may panganib, gamitin lang ang array sa Dragon Jade, utos ni Francis habang nakatingin sa tatlo na dahan-daang papunta sa Imperial Sky Inheritance. Pupunta ka talaga. Nag-aalala si Sarah. Iniisip lang kung ano ang mangyayari kung may makasakit kay Francis, ngunit nagsisimula na siyang magsisi. Ang Collins family at ang Briggs family ay parehong miyembro ng 8 Big Families, at sinuportahan nila ang ika-4 na ranggo na 8th Prince. Ang lalaking purple-haired na may maikling buhok ay isang sikat na Grandmaster Beast Tamer Bane, habang ang maskuladong lalaki sa itim na damit ay si Zack, na kilala rin bilang Sacred Lord 100 Refined. Tila, siya ay nilinang at pinino ang 100 pick na mga diskarte sa Earth grade sa maximum, at siya ay isang walang katulad na kababalaghan ng mas matandang henerasyon ng pamilya Collins. Ang kanilang grupo ay mayroong Grandmaster Beast Tamer na may makapangyarihang Purple Star Ice bloodline, at mayroon din silang nakakatakot na battle power ng Sacred Lord 100 Refined. Bagamat maaaring namumukod tangi si Francis sa bawat aspeto at madaling malumpasan ang walang kapantay na mga emperador, tiyak na hindi siya katugma para sa gayong kombinasyon. Nagsimulang magsisi si Sarah sa pagpili na maging isang manggagamot. Nagbigay ng simpleng tugon si Francis at hindi nagbigay ng paliwanag. Nakita ni Francis na kalmado ang pagkilos, naisip ni Sarah na maaaring minamaliit niya ito. Sa loob ng mana, si Bane ay tumawa ng malamig. Dancel, kusang pumasok ang brat na iyon. Mabuti naman. Matatalo ko siya gamit ang Purple Star Eyes ko. Si Dancel ay may mapagmataas na ekspresyon at malamig na mga mata. Ang Briggs family ay orihinal na sumali sa 9th Prince, ngunit pagkatapos malaman ng Sacred Lord Star Demon na si Francis ay miyembro ng 9th Prince's team, agad silang umalis at sumali sa faction ng 8th Prince. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay dahil, ang iyong mga diskarte sa I-Bloodline ay hindi tugma para kay Francis, kaya tiyak na hindi mo makukuha ang lugar. Ang mga nakababatang disipulo ng Briggs family ay gumugol ng buong araw sa pakikipag-usap tungkol sa mahiwagang pamamaraan ng I-Bloodline ni Francis. Hahayaan ko ang brat na iyon na malaman kung gaano kakilakilabot ang Purple Star Eyes at na ang Briggs family ay ang pamilyang may pinakamalakas na I-Bloodlines. Mula nang magsimulang mag-cultivate si Dancel, hindi pa siya natalo laban sa isang I-Bloodline sa labas ng Briggs family. Hindi niya kailanman aaminin na ang kanyang mga diskarte sa I-Bloodline ay hindi tugma para sa isang late-stage King Jr. Hehe, narinig ko na sumali si Francis sa paglilitis ng Crown Prince na may posisyon na Beast Tamer. Sumilay sa mga mata ni Bane ang pananabik. Stop talking about useless things. King level junior lang siya. Ang Sacred Lord 100 Refined, na nasa unahan, ay malamig na ngumisi. Sacred Lord 100 Refined, maaaring hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit si Francis ay may Cloud Silkworm Saint Butterfly. Isang masamang ngiti ang ibinigay ni Bane. Oh! Tumigil ang mga yapik ni Sacred Lord 100 Refined, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Malinaw na kahit ang mga Sacred Lord ay hindi nagawang labanan ang tukso ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ngunit hindi pa niya dapat ginamit ang array sa kanyang Dragon Jade, kaya kung kumilos tayo ng mabilis, masisira nito ang ating pagkakataon, patuloy ni Bane. Ang kanilang mga boses ay nawala. Halata na nag-uusap sila ngayon gamit ang kanilang Divine Sense. Habang ang hugis ng Imperial Sky Inheritance ay isang palasyo, pagkatapos nilang makapasok, may isang lumang malawak na daanan. Ang lumang malawak na landas na ito ay natatakpan ng buhangin, at ito ay napakahaba. Walang makakita kung saan ito natapos o kung saan ito humantong. Sa lalim ng landas na ito. Boom! Bam! 6 na eksperto ang lumalaban sa hindi mabilang na mga halimaw na sandstone na hugis tao.
Parami ng parami ang mga sandstone na halimaw sa harapan nila sa isang walang katapusang sangkawan. Ruyan, hindi ko na kaya. Sino ang nakakaalam kung gaano kalalim ang landas na ito? Ang isang maikling emperor na gumastos ng maraming Troyuan ay nagsalita sa mababang tono. Ito ay talagang hindi sapat sa dalawang grupo lamang. Tumingin si Ruyan sa mga miyembro ng grupo ng 12th Prince. Ang kanilang sitwasyon ay hindi mas mahusay. Nakikipag-away sila sa mga sandstone monster na ito mula nang pumasok sila sa Imperial Sky Inheritance, at habang ang mga halimaw na ito ay may lakas lamang ng kalahating hakbang na hari, ang lakas ng lahat ay kasalukuyang pinipigilan sa sinaunang dimensyong ito. Ang landas dito ay napakahirap. Nakapatay na sila ng 6 o 7 daang sandstone na halimaw, ngunit madilim pa rin ang landas sa unahan nila. Hindi mabilang na sandstone monsters lang ang nakikita nila. May dumating na ibang grupo. Bulalas ng isang tao. Mga miyembro sila ng grupo ng 8th Prince. Ang Collins and Briggs families. Ito ay sagradong Panginoon daang pino mula sa pamilya Collins. Teka lang. Darating na ang grupo mula sa Collins and Briggs families. Tiyak na makakalusot tayo ngayon, pasiglahin ni Ruyan ang maikling emperor sa tabi niya habang nagniningning ang pananibik sa kanyang mga mata. Sa tulong ng isang sagradong Panginoon, madali nilang mapapatay ang mga halimaw na ito. Hu! Ang Sacred Lord 100 Refined ay parang isang itim na bulalakaw habang siya ay nagpatawag ng bagyo at bumangga sa ilang dosenang sandstone na halimaw. Ang panggigipit ng isang sagradong Panginoon ay pinakawalan at tumawid sa lugar na parang buhawi. Boom! 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 Hindi mabilang na sandstone monsters ang sumigaw habang ang kanilang mga katawan ay gumuho at naging buhangin. Kayong lahat, umalis sa Imperial Sky Inheritance. Lumingon si Sacred Lord 100 Refined at tumingin sa 6 na tao. Malamig at malakas ang boses niya. Ang pinakamataas na aura ng isang sagradong Panginoon ay naging dahilan upang ang 6 na emperador ay hindi makatayo o makahinga ng maayos. Kung mananatili ka rito, baka hindi ka namin sinasadyang mapatay. Dahan-daw ang lumakad si Bane, at umalangaw-ngaw ang kanyang masamang tawa sa buong landas. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang hindi mabilang na madilim na berdeng ahas. Mayroon silang scaly armor na kumikinang sa malamig na liwanag. Ikaw. Napuno ng galit si Ruyan. Gumugol sila ng maraming oras at pagsisikap upang maabot ang lugar na ito. Walang sino man sa kanila ang gustong umalis sa Imperial Sky Inheritance ng ganoon lang, ngunit lahat sila ay pagod na pagod sa labanan. Kahit na nasa kanilang buong lakas, ang 6 na ito ay hindi magiging tugma para sa Collins at Briggs families. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga grupo at ng mga grupo ng nangungunang 5 prinsipe. Tara na. Malamig na tumikim si Ruyan at umalis kasama ang 2 pang miyembro ng kanyang grupo. Kaya lang sumuko rin ang kabilang grupo. Mayroong maraming mga pamana sa Imperial Tombs, at mayroon silang maraming mga pagkakataon sa ibang lugar. Ruyan, aling mana ang susunod nating pupuntahan? Tanong ng isang matanda na nakasuot ng puting damit na may malabong ngiti. Bagamat ang 2 grupong ito ay wala sa likod ng iisang prinsipe, magkasama silang nakarating sa lugar na ito, at naramdaman nila ang isang tiyak na ugnayan matapos silang paalisan ng grupo ng 8th Prince. Pumunta tayo sa isang mas maliit na mana. Hindi tayo makakakuha ng anumang bahagi mula sa isang malaking mana. Napabuntong hininga si Ruyan. Pakiramdam nila ay walang magawa laban sa mga miyembro ng nangungunang 5 prinsipe. Ang pundasyon at lakas ng 8 big families ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng normal na 3 star na kapangyarihan. May tao sa harap natin, may nagtatakang sabi. Isang kabataang may gininto ang buhok at gininto ang mata ang dahan-daang lumakad. Ibigay mo ang 2 Dragon Jades at pakakawalan ko kayo. Isang ngiti ang ipinakita ni Francis habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang landas na parang isang bandido. Ano? Bahagyang natulala ang 6 nang makilala nila si Francis, at siniguro nilang gumagana ng maayos ang kanilang mga tainga. Lahat sila ay may kaunting alam tungkol kay Francis. Ang Beast Tamer sa team ng 9th Prince ay tila may spiritual pet na may bloodline ng 10,000 ancient races, ngunit ang isang late-stage na Void God Realm Beast Tamer na nagnanakaw ng 6 na Emperor ay magpapatawa hanggang sa mamatay ang maraming tao.
Francis, ibigay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly o agad na gamitin ang array sa iyong Dragon Jade at umalis. Malamig ang mga mata ni Ruyan habang naglalakad siya pasulong. Matapos makikout ng mga eksperto ng Collins at Briggs families, napuno siya ng galit at wala na siyang mailalabas, ngunit biglang dumating ang isang ignorante na junior. Nang marinig iyon, ang iba pang 5 ay nagsiwalat ng mapaglarong ngiti habang naglalakad din sila. Mukhang hindi mo ibibigay sa akin ang Dragon Jades. Ang gininto ang mata ni Francis ay nagscan sa 6, at ang kanilang mga puso ay nanginginig. Tila kayang tingnan ng mata ang lahat. Nagsalubong ang mga kilay ni Ruyan. Pakiramdam niya ay parang may mali, pero nadismaya siya at the same time. Francis, nililigawan mo si kamatayan. Isang emperador na may maikling init ng ulo ang nagmura at akmang sesalakay. Sagradong katawan ng kidlat. Humakbang si Francis, at tumangkad ang kanyang katawan. Isang gininto ang asul na liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan habang siya ay tila naging isang miniature golden giant. Kasabay nito, ang isang hadlang ng kidlat ay namuo sa ibabaw ng kanyang katawan. Nagkidlat at umuungol ang hangin. Dama po ang palad ng Emperor sa harang ng kidlat ni Francis, ngunit ang kanyang pag-atake ay ganap na natunaw. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ng pagtaboy at hindi mabilang na mga kidlat ang nagpaatre sa kanya ng 12 metro at nagpaubo sa kanya ng isang subo ng dugo. Bumagsak siya sa lupa at takot na tumingin kay Francis. Sa ilalim ng panggigipit ng sacred lightning body ni Francis, naramdaman ng iba pang 5 na parang natamaan sila ng martilyo, at nagsimulang kumulo ang kanilang dugo. Isang nakakamanhid na sensasyon ang dumaloy sa kanilang mga katawan. Napakalakas ng katawan. Nagawa niyang hindi pansinin ang pag-atake ng isang emperador at kahit na ang ganting atake. Ang momentum at aura na ito ay malapit sa isang sagradong Panginoon. Paano ito posible? Isa lamang siyang huling yugto ng hari. Paano niya nagagawang ipamalas ang gayong kapangyarihang labanan kung siya ay pinipigilan ng sinaunang dimensyon? Nagulat at nataranta ang lahat. Ang pakiramdam na ibinigay ni Francis sa kanila ay kapareho ng Sacred Lord 100 Refined. Pakiramdam nila ay wala silang magawa at magagawa lamang nila ang sinabi niya. Ganap na nabigla si Ruyan habang nakatingin sa kalmadong si Francis. Sa impormasyong natanggap niya, sinabi nito na ang pisikal na depensa ni Francis ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito kalakas. Higit pa rito, may mga chismis na si Francis ay dalubhasa sa Soul Eye Bloodline Techniques, at tiyak na mayroon siyang mga espiritual na alagang hayop na dalubhasa sa pakikipaglaban para sa kanya kung makapasok siya sa lugar na ito na may posisyon na Beast Tamer. Handa kaming ibigay ang isang Dragon Jade, sabi ni Ruyan na nakanganga ang mga ngipin. Hindi talaga big deal para sa kanila ang One Dragon Jade. Ang prinsipe na sinuportahan nila ay walang intensyon na maging crown prince, kaya walang kabuluhan ang pagkolekta ng Dragon Providence. Mas mabuting mamigay na lang ng isang jade dahil sayang ang paggamit ng kanilang buong grupo sa kanilang life-saving technique ngayon. Kinuha ni Ruyan ang isang Dragon Jade mula sa isa pang miyembro at ibinigay ito kay Francis. Ang elder na nakaputi ay lumapit sa Emperor na pinalipad ni Francis, kinuha ang Dragon Jade mula sa kanya, at ibinigay ito kay Francis. Kinuha ni Francis ang Dragon Jades, pagkatapos ay tumungo ng hindi inabala sila. Maaari ko lang silang i-blackmail ngayon. Napabuntong hininga si Francis. Nagsisimula ng masanay ang lahat sa lugar na ito. Ang 6 na Emperor ngayon lang ay maaaring gumamit ng 30% ng kanilang buong lakas sa labanan. Ang landas sa manang ito ay napakahaba. Hahayaan ko silang magbukas ng daan para sa akin. Isang gintong liwanag ang sumilay sa kaliwang mata ni Francis habang nakatingin siya sa malayo at nagpatuloy sa paglalakad pasulong sa masayang lakad. Sa kailaliman ng lumang landas, ang Sacred Lord 100 Refined ay parang isang itim na buhawi na pinuputol ang bawat sandstone monster saan man siya pumunta. Nagliliyab na Sky Force Punch. Sky Silk Shadowless Step. Golden Kun Finger. Boom! 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 Ang tatlo ay sumulong ng napakabilis at nag-iwan lamang ng bakas ng dilaw na buhangin. Darating ba ang batang iyon? Napahinto si Dancel at lumingon. Darating siya, ngunit siya ay sumusunod sa napakabagal na bilis.
Sa hitsura nito, gusto niyang buksan natin ang daan para sa kanya habang wala siyang ginagawa, sabi ni Bane na may kasamang ngiti pagkatapos maingat na maramdaman ang paligid. Hehe, basta dumating siya, pwede niyang kunin lahat ng gusto niya. Kung may kakayahan siya. Malamig na tumawa si Denzel. 939. Older Ying, nasakop na natin ang 2 mana ngayon. Bahagyang natuwa ang ika-9 na prinsipe. Ang pseudo crown prince seal sa kanyang mga kamay ay nagbigay ng puti at gintong kinang ng liwanag, at ito ay may malabong balangkas ng isang dragon. Wala silang nakilalang anumang beast pack o sinumang iba pang cultivator sa proseso. Sa tulong ng impormasyon at pagsusuri ni Old Ying, napakadali nilang nasakop ang mga mana. Pinanood ni Jinkai ang pagganap ni Old Ying at tumangala sa kanya. Pakiramdam ni Jinkai, kung siya ay medyo malakas, ang kanilang bilis ay magiging mas mabilis, kaya patuloy niyang ginagamit ang kanyang Draconic Providence upang madagdagan ang kanyang lakas sa kanilang libreng oras. Nagtataka ako kung kumusta ang iba pang 2 grupo. Bahagyang nag-alala si Jinkai. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang grupo ay may Old Ying, na isang karanasan at malakas na senior na maraming alam na impormasyon, ngunit ang iba ay hindi. Maaaring mas marami pa ang nakuha ng grupo ni Jason, sabi ni Old Ying. Ang mga Nagel Inang sa Dao of Destiny ay hindi dapat maliitin, at marami ring alam si Jason tungkol sa mechanisms. Si Darlene at Elton ay napakaangkop din para sa pagsakop ng mga mana, at ang pagkakataong makatagpo ng ibang mga tao sa random na hindi sikat na mga mana ay medyo mababa. Sa makatuwid, dapat ang grupo ni Jason ang pinakaligtas. Sa kabilang banda, kahit na nakatanggap si Old Ying ng ilang impormasyon at nakarinig ng ilang kwento tungkol kay Francis mula sa ika-9 na prinsipe at naniniwala sa kanyang mga kakayahan, hindi pa rin niya nakikita si Francis. Sa palagay ko ay malamang na hindi pa napunta si Francis sa anumang mga mana at malamang na napunta siya sa mga maamo na hayop. Ito ay magpapalaki sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, at magkakaroon siya ng ilang Draconic Providence sa parehong oras, sabi ni Jinkai pagkatapos mag-isip sandali. Ang grupo na inakala niyang pinakamasama ay halatang sina Francis at Sarah. Kung iyon ang kaso, iyon ay mabuti dahil ang isang malaking bilang ng mga hayop ay magiging kapakipakinabang para sa susunod na yugto. Ang pangunahing punto ay kung talagang gagawin iyon ni Francis o hindi. Pinuproblema nila siya sa pamamagitan ng pagbigay kay Sarah sa kanya, na walang silbi sa yugtong ito ng paglilitis. Isang pambihirang ngiti ang ipinakita ni Old Ying. Hindi bababasa ngayon, walang gumamit ng tampok na pangkaligtasan ng Dragon Jade. Ito ang pinakamagandang sitwasyon na inaasahan niya. Hanggat maingat silang tumapak, may kaunting pag-asa ang ika-9 na prinsipe. Sa loob ng Imperial Sky Inheritance, casual na naglakad si Francis pasulong habang sinisiyasat ang kanyang paligid gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang Little World ng mana na ito ay ibang-iba kaysa sa Little World ng isang panimulang yugto na pamana ng Sacred Lord. Ang lahat dito ay nagbigay ng napakamakatotohanang pakiramdam, at si Francis ay nakapaglakbay na ng ilang milya papunta dito at nasa loob pa rin ng munting mundo. Maaaring may ilang dosina o kahit ilang daang milya pa ang nauuna sa kanya. Nangangahulugan ito na pinagsama ng Sacred Lord Imperial Sky ang ilang malalim na batas sa space sa kanyang Little World. Sa kasamaang palad, walang alam si Francis tungkol sa mga batas sa space. Bumagal ang takbo nila. Tiningnan ng kaliwang mata ni Francis ang sitwasyon ng 3 nasa unahan niya. Mas malaki na ngayon ang hugis tao na Sandstone Monsters, at sila ay early stage kings sa halip na half-step kings. May tao dito. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Nakita ng kaliwang mata niya ang 4 na figure sa pasukan ng Imperial Sky Inheritance. Dahil sa mga batas ng munting mundo, hindi makita ng kaliwang mata ni Francis kung sino ito, ngunit kung mayroong 4 na tao sa isang grupo, dapat silang mga taga-suporta ng isang prinsipe na maraming slot isa sa nangungunang 5. Kung ang grupong ito ay bahagi rin ng pangkat ng 8th Prince, pagkatapos ay tapos na ito para sa kanya. Kung ganoon, tatapusin ko lang ang 3 sa harap. Si Francis ay may mapagpasyang tingin. Talagang gusto niya ang mana nitong huling yugto na Mystic Light Realm Sacred Lord, at hindi siya dapat malayo sa dulo. Isang pares ng Scarlet Lightning Wings na ilang yarda ang lapad ay nabuo sa likod ni Francis at agad na pinabilis ang kanyang bilis.
Siya ay naging isang bola ng pulang ilaw at kumislap pasulong. Boom! 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 Nagliliyab na Sun Force Punch. Laganap na Imperial Finger. Ang Sacred Lord 100 refined ang pangunahing puwersa habang sina Denzel at Bane ay umalalay sa kanya. Mabilis na sumulong ang tatlo, ngunit habang lumalayo sila, mas lumalakas ang mga Sandstone Monster na ito. Matapos gumastos ng maraming enerhiya, ang kanilang pag-unlad ay nagsimulang bumagal din. Mukhang minaliit natin ang manang ito, sabi ni Bane na nakakunot ang mga kilay. Nawala niya ang 10% ng mga espiritual na alagang hayop na inihanda niya sa labas ng mundo, at mahirap na paamuin ang mga hayop na katutubong sa dimensyong ito. Nang walang tulong ng isang eksperto, ang rate ng tagumpay ng tamang ay mas mababa pa. Gayunpaman, kung gagawin nila iyon, mag-aaksaya ito ng oras ng lahat, kaya ang grupo ni Sacred Lord 100 Refined ay itinoon ang kanilang mga mata sa mga mana. Wala akong magagawa. Kung tutuusin, hindi kami nagdadalubhasa sa pisikal na pag-atake, walang magawang sabi ni Denzel. Siya ang pinakawalang kwenta dito. Kung silang dalawa ay nagdadalubhasa sa pisikal na labanan, maaaring nasakop na nila ang manang ito. Sa kabutihang palad, ang Sacred Lord 100 Refined ay may napakahusay na labanan kapangyarihan. Para siyang itim na buhawi na naging sanhi ng pagkalat ng buhangin kung saan man siya dumaan. Sa likod natin. May naramdaman si Bane at tumalikod. Isang eskarlato pulang guhit ng liwanag ang lumilipad sa sobrang bilis. Francis. Napakabilis. Paano ito posible? Nanghina ang ekspresyon ni Bane. Ang kasalukuyang bilis ni Francis ay mas mabilis pa sa Sacred Lord 100 Refined. Darating si Francis. Senior Zack, kumilos tayo ayon sa plano, mensahe ni Denzel. Francis, ikaw. Sasalubungin sana ni Bane si Francis, ngunit naramdaman niyang may mali. Papalapit si Francis sa napakabilis na bilis, at hindi man lang siya bumabagal. Ang true yuan undulation na nagmumula sa kanya ay nangangahulugan na siya ay aatake. Ano ang nangyayari? Tumigil sandali si Bane. Sasalakayin sila ni Francis. Ano ba ang nangyayari? Ito ay ganap na naiiba sa kanyang plano. Saan nakuha ni Francis ang lakas ng loob na salakayin sila? Ang kanilang orihinal na plano ay ganap na nabigo, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Si Bane ay likas na nag-react at na-control ang ilan sa mga Jade Green na Python para salakayin si Francis. Francis, ano ang kahulugan nito? Umungol si Bane. Hehe. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Francis. Sagradong katawan ng kidlat. Ang katawan ni Francis ay tumangkad, at naglabas siya ng ginto at asul na mga arko ng kidlat habang siya ay naging isang bola ng higanteng gininto ang kidlat at sumugod kay Bane. Ang mga Jade Green na Python sa lupa ay ganap na pinigilan ng Sacred Lightning Body ni Francis bago pa man sila makalapit, at hindi sila makagalaw. Paano ito posible? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Bane. Gumugol siya ng maraming oras at pera para hanapin at bilhin ang mga Jade Green na Python na ito. Bawat isa sa kanila ay isang bihirang king beast sa huli na yugto na may matigas na katawan, ngunit hindi man lang nila nagawang lapitan si Francis. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 2 paghinga. Mabilis na binuksan ni Bane ang isang spiritual pet bag habang papalapit si Francis. Boom! Isang malaking mountain monster ang dumaong sa gitna ng pathway at ganap na hinaranggan ang daanan sa pagitan nina Francis at Bane. Ang bahagi ng katawan ng halimaw sa bundok na ito ay malakristal. Halatang mutated beast iyon. Pinagdikit ng halimaw ng bundok ang mga kamay nito at itinulak palabas si Francis. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Nagpakawala si Francis ng mga gintong kidlat na humampa sa halimaw sa bundok na parang higanteng mga baras ng metal. Boom! Bam! Ang mga kamay ng halimaw ng bundok ay ganap na nabasag ni Francis. Hu! Isang suntok ang ginawa ni Francis at itinutok ito sa ulo ng halimaw sa bundok. Ang ilang mga sinag ng liwanag ay nabuo ang hugis ng isang kamao at bumaril paitaas. Kasabay nito, pinaikot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at naging isang surge ng Scarlet and White Lightning na umaarangkada. Boom!
Naisip ni Bane na tiyak na mapapatay ng halimaw sa bundok si Francis, ngunit sa susunod na sandali, sumabog ang ulo ng halimaw ng bundok, at isang kidlat ng Escarlate gintong kidlat ang bumaril patungo sa kanya. Ang malakas na pisikal na presyon at kidlat ay nagpaputi ng mukha ni Bane bago pa man dumating ang bolt. Ang pakiramdam ng kamatayan na hindi pa niya naramdaman noon ay agad na kumalat sa buong katawan ni Bane at nawalan siya ng kakayahang gumalaw. Junior, masyado kang mayabang, tunog ng malalim na boses ni Sacred Lord 100 Refined. Susundin ng Sacred Lord 100 Refined ang plano ni Bane at huwag pansinin si Francis, ngunit nagpasya si Francis na pumunta sa kanila sa halip. Napatulala rin siya dito. Tutal, naplano na nila kung paano kunin ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ni Francis, at hindi nila mabigyan ng pagkakataon si Francis na gamitin ang Dragon Jade at tumakas. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Bane, kailangan niya itong pigilan. Hu! Ang Sacred Lord 100 Refined ay gumalaw sa kakaibang paraan at naging streak ng itim na liwanag na agad na dumating sa tabi ni Bane. Nagliliyab na Skyforce Punch. Isang kamao na nagliliyab na may itim na apoy ang bumaril, at naglalaman ito ng kapangyarihang hatiin ang langit at lupa. Sagradong proteksyon ng kidlat. Isang hadlang ng Wind Lightning at Sacred Lightning Body Force ang nabuo sa paligid ng katawan ni Francis. Maririnig ang huni ng hangin at ugong ng kidlat. Boom! Weng! Ang nag-aalab na kamao ay tumama sa katawan ni Francis, ngunit nakaharang ito ng harang at naging sanhi ng pagkidlat. Bang crack! Ang harang ng kidlat ay nagpakawala ng makikinang na kidlat na nagtulak sa naglalagablab na kamao. Tinansya ni Francis na kasalukuyang magagamit ng Sacred Lord 100 Refined ang 40% ng kanyang buong lakas, kaya ang Sacred Lightning Body ni Francis at ang mga defensive secret technique ay higit pa sa sapat upang harangan ang hakbang na ito. Ano? Itong Junior. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord 100 Refined. Nilinang ni Francis ang isang makapangyarihang defensive secret technique na pinagsanib ang kanyang pisikal na puwersa at kidlat, at talagang nagawa nitong harangan ang kanyang pag-atake. Paano ito naging posible? Ang kakayahan ng isang Sacred Lord ay hinarang ng isang Junior sa Void God Realm. Purple Star Illusion Domain. Ang mga mata ni Dancel, na kasalukuyang nasa likod ni Bane, ay kumurap na may mapangarapin na purple na ulap, at isang surge ng malakas na soul intent ang bumaril kay Francis. Sa isang iglap, ang matataas na purple na pader ay nagsimulang lumitaw sa paligid ng Francis, ang kalangitan ay nagdilim, at isang masamang purple na buwan ang lumutang sa hangin habang ang purple na ambon ay nakapalibot sa lugar. Gayunpaman, tila nakikita ng mga mata ni Francis ang lahat, at sumimangot lang siya sa pader sa unahan niya nang hindi binabawasan ang bilis. Boom! Ang purple na pader ay gumuho, at isang malaking gusali ang lumitaw sa harap ni Francis. Ngumiti si Francis. Siguradong nagwawala si Dancel sa pagsisikap na mag-ilusyon sa kanya. Habang ang iba ay maaaring nakita lamang ang bagay na ito bilang isang gusali, nakikita ng kaliwang mata ni Francis na ito ay talagang Bane. Boom! Sumunod si Francis ng isang kidlat. Nang makita ang mahinang ngiti ni Francis at kung paano pa rin siya naninangil, agad na nagsimulang i-circulate ni Bane ang kanyang true yuan. Weng! Nagsimulang lumawak ang isang malalim na hanay sa loob ng Dragon Jade. Isang layer ng Draconic Providence ang bumalot sa katawan ni Bane, at nawala siya sa isang iglap. Gusto mo bang umalis mag-isa, o gusto mong ipadala kita doon? Matapos mapalampas ang kanyang pag-atake, lumutang si Francis sa hangin at mahinang ngumiti kay Dancel. Sa sandaling ito, nabigla pa rin si Dancel. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang ilusyon ay ganap na walang silbi kay Francis. Paano naging posible? Siguradong nasa ilusyon si Francis, ngunit nakita niya ang lahat. Francis, nagalit ka sa akin. Ako mismo ang magpapadala sa iyo sa iyong libingan. Ang Sacred Lord 100 Refined ay may galit na galit, at ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. 940. Francis, nagalit ka sa akin. Ako mismo ang magpapadala sa iyo sa iyong libingan. Ang Sacred Lord 100 Refined ay may galit na galit, at ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Kahit na sinubukan niyang pigilan si Francis, kailangan pa ring gamitin ni Bane ang Dragon Jade para makatakas.
Higit pa rito, ang kanyang kalaban ay isang junior pa lamang na nasa Void God Realm. Walang sagradong Panginoon ang makakatagal sa ganitong uri ng kahihiyan. Kahit na ginamit ni Francis ang array sa kanyang Dragon Jade para makatakas sa puntong ito, hahabulin siya ng Sacred Lord 100 Refined hanggang sa mapatay niya si Francis upang maalis ang kahihiyan. Sa sandaling ito, halos gumaling si Dancel, at nagsimula siyang magpanik. Gusto mo bang umalis mag-isa, o gusto mong paalisin kita ng personal? Ang mga salita ni Francis ay nangangahulugan na si Dancel ang susunod na target. Bagamat hindi siya naniniwala na si Francis ay may ganoong kakayahan, ang kanyang puso ay nakaramdam ng pagkabalisa sa ilang kadahilanan. Sacred Lord 100 Refined, patayin mo siya. Who? Ang Sacred Lord 100 Refined ay kumilos sa kakaibang paraan at pinalabas ang pressure ng isang Sacred Lord, na sinisira ang mga pader sa paligid nila. Laganap na Imperial Finger. Ascension Kick. Ang Sacred Lord 100 Refined ay gumamit ng dalawang diskarte ng sabay-sabay, at hindi mabilang na mga leg phantom na gawa sa Sacred Power ang lumipad sa paligid ni Francis at pinaghigpitin ang kanyang kakayahang kumilos. Kasabay nito, ang isang higanting daliri na gawa sa gininto ang liwanag ay sumulpot pasulong na may laganap na aura. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Ginamit ni Francis ang Scarlet Wings of Lightning para maglabas ng surge ng True Yuan at itulak ang sarili pataas. Inilabas niya ang kanyang mga kamao, at hindi mabilang na mga higanting kamao na gawa sa gininto ang kidlat ang bumangga ng husto sa pag-atake ni Sacred Lord 100 Refined. Gamit ang puwersang ito para itulak ang sarili pabalik, ibinaba ni Francis ang kanyang Scarlet Wings of Lightning at binaril si Dancel. Paano ito posible? Sa wakas ay lumitaw ang takot sa mukha ni Dancel. Ang lakas na ipinakita ng suntok ni Francis ay maihahambing sa pamamaraan ng Sacred Lord 100 Refined, at si Francis ay mayroon pa ring malalim na pamamaraan sa paglipad. Hindi ako papayag na makalapit siya sa akin. Purple Star Days. Ang mga mata ni Dancel ay kumislap ng lila, at isang malaking pinagmumula ng kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline ang bumaril kay Francis. Bilang isang walang katulad na henyo ng nakaraang henerasyon ng Briggs family, malinaw na alam niya ang higit pa sa mga ilusyon. Kung walang silbi ang mga ilusyon, gagamit na lang siya ng iba. Agad na naramdaman ni Francis ang isang bagay. Ang kanyang pag-iisip at ang kanyang kontrol sa kanyang katawan ay nabawasan. Ang kanyang mga pandama sa labas ng mundo ay bumaba rin, at ang Scarlet Wings of Lightning ay paminsan-minsan ay lumalabo, na dahil sa kanyang True Yuan ay hindi umiikot ng maayos. Isang mental energy technique na lumilikha ng kaguluhan sa kaluluwa at pandama. Nagulat si Francis. Ang discarding ito ay katulad ng kanyang Eye of Ice Soul, ngunit iba ang direksyon na kinuha nito. Ang Eye of Ice Soul ay nagyelo sa kaluluwa ng kalaban at naapektuhan din ang pisikal na dimensyon sa ilang antas, ngunit nangangailangan ito ng isang bloodline na may elemento ng ice. Ang Purple Star Days ay lumikha ng kaguluhan sa kaluluwa ng kalaban, at ito ay isang mas malalim at mahusay na pag-atake na ganap na nakatuon sa kaluluwa. Matapos muling mag-cultivate, mas pinapahalagahan ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Ang kapangyarihan ng Ice Water Bloodline ay nagsimulang bumagsak higit sa lahat dahil ang mga diskarte nito ay hindi na nakahabol sa pag-unlad ni Francis. Sa kabilang banda, ang Purple Star Days ni Dancel ay angkop para kay Francis. Nang makita ang bilis ni Francis na humina saglit, isang mapang-asar na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Dancel. Ang breath na ito ay bahagyang nababanat laban sa mga ilusyon, ngunit malamang na hindi pa siya nakakita ng isang pamamaraan ng ilusyon na maaaring magdulot ng kaguluhan sa gitna ng enerhiya ng pag-iisip noon, panunuyan ni Dancel. Matapos matamaan si Francis ng Purple Star Gaze, madali siyang matatapos ng Sacred Lord 100 Refined. Gayunpaman, biglang kumidlat si Francis. Ang hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa condensed purple soul ni Francis ay kumikislap tulad ng mga meteorite na bumabagsak sa gabi. Boom! 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 Ang malabong purple soul power na pumasok sa kaluluwa ni Francis ay lubos na nawasak ng immortal at walang kamatayang God Tribulation Lightning ni Francis. Kasabay nito, lumitaw ang isang gininto ang kinang sa kaliwang mata ni Francis habang pinaikot niya ito ng husto. Isang panaginip na madilim na gininto ang kulay ang biglang kumurap sa kaliwang mata ni Francis.
Soul Days. Isang malakas na surge ng malabong purple soul power ang pinakawalan sa pamamagitan ng eye intent ni Francis, at tinakpan nito si Denzel. Ito ang mga yabag ni Denzel ay naging hindi matatag habang nakatingin kay Francis ng may pagtataka. Ito ang aking Purple Star Days. Sigaw ni Denzel habang nababalot ng gulat ang kanyang mukha. Paano ito posible? Paano mo malalaman ang sikretong pamamaraan ng Briggs family? Hindi alam ni Denzel ang sasabihin. Ang tunay na yuwa na umiikot sa loob ng kanyang katawan ay nagkaroon ng kaguluhan, kaya hindi siya makakagamit ng anumang mga diskarte sa eye bloodline ng ilang sandali. Kaagad na inilipat ni Denzel ang kanyang soul intent at eye intent sa pagtatangkang alisin ang teknik na ito. Hindi masama. Ngumiti si Francis. Ang Purple Star Days ay isang uri ng ilusyon, kaya hindi napakahirap para kay Francis na gayahin ito. Malamang na mas malakas ang puwersa nito kung gagamitin niya ito gamit ang kanyang soul eye bloodline power. Isang malakas na bugzo ng hangin ang lumitaw. Hindi maganda. Masyadong nakatutok si Francis sa pagsisikap na gayahin ang pamamaraan sa sandaling ito, dumating na ang aura ng kamao ng Sacred Lord 100 Refined. Kahit na malayo ang pag-atake, ang Sacred Lightning Body ni Francis ay nakakaramdam pa rin ng matinding sakit, at ang kanyang ginintoang asul na liwanag ay nagsimulang lumabo. Sagradong proteksyon ng kidlat. Ipinalibot ni Francis ang kapangyarihan ng Wind Lightning at bumuo ng hadlang ng dumadagandong na kidlat. Boom! Nabasag ang harang, at si Francis ay nontog sa pader. Dumadaloy ang sakit sa buong katawan niya. Isang itim na figure ang nagpatuloy sa pag-charge ng napakalakas na momentum, na hindi nagbigay ng pagkakataon kay Francis na magpahinga. Malamig ang ekspresyon ni Francis habang ipinapaikot niya ang kanyang Wind Lightning True Yuan at ikinumpas ang Scarlet Wings of Lightning. Siya ay naging isang bahid ng Escarlato pulang kidlat at nakipagsagupaan laban sa Sacred Lord 100 Refined. Kung hindi dahil sa katotohanang naapektuhan siya ng mental energy technique ni Denzel at nagdulot ng kaguluhan sa kanyang True Yuan na binawasan ang depensa ng kanyang Sacred Lightning Body, ang Sacred Lord 100 Refined ay hindi makakagawa ng labis na pinsala. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon dahil natutunan niya ang sikretong pamamaraan ng Briggs family. Lihim na ipinalibot ni Francis ang tubig at kahoy ng hangin na kidlat upang pagalingin ang mga pinsalang natanggap niya. Laganap na Imperial Finger. Naglalagablab na Sky Force Punch. Sky Silk Shadowless Step. Ang Sacred Lord 100 Refined ay hindi huminto, nagpatuloy lang siya sa kanyang daloy ng mga pag-atake. Ang mga figure ng palad, kamay, at binti ay nakapalibot kay Francis. Ang kapangyarihan ay sapat na upang basagin ang mga bundok at hatiin ang mga ilog. Sagradong katawan ng kidlat. Sagradong proteksyon ng kidlat. Pinaikot ni Francis ang Sacred Lightning Body sa maximum, at isang makinang na kinang ng gintong kidlat ang kumislap sa ibabaw ng kanyang katawan. Pinalibutan ng harang ng kidlat ang kanyang katawan at naging dahilan ng pag-ungol ng hangin at pagkaluskos ng kidlat. Walang pakialam si Francis kung anong mga diskarte ang ginamit ng Sacred Lord 100 Refined, dadalhin niya silang lahat. Boom! 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 Ang Sacred Lightning Protection sa paligid ng katawan ni Francis ay sumabog at nagpakawala ng makikinang na kidlat na nagtulak sa tabi ng lahat ng sacred power sa malapit. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord 100 Refined. Hindi na siya muling malilinlang pagkatapos masaksihan ang pagtatanggol na sikretong pamamaraan ni Francis. Sky-shattering Divine Punch. Ang Sacred Lord 100 Refined ay pinaikli ang lahat ng layunin sa kanyang kanang kamay, at isang presyon na maaaring magpatawag ng isang bagyo ay natipon at bumaril tulad ng isang bundok na itinapon sa hangin. Matapos gamitin ang hakbang na ito, halatang humina ang aura ni Sacred Lord 100 Refined. Sacred Lightning Force Feast. Ipinalibot ni Francis ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning at ang sinaunang kidlat sa loob ng kanyang Crystal Core Dimension. Ang pinaka-orihinal at pinakamalakas na banal na kidlat ay natipon sa mga kamao ni Francis, at siya ay sumuntok na parang karagatan ng kidlat. Boom! 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 Ang malakas na alon ng pagkawasak ay nagpadala ng parehong Francis at Sacred Lord 100 Refined na lumipad sa mga dingding. Namutla ang mukha ni Denzel.
Mabilis siyang umatras ng ilang daang metro ang layo mula sa pagsabog na may nalilitong ekspresyon. Malapit na labanan laban sa Sacred Lord 100 Refined at hindi dehado. Nanginginig ang boses ni Denzel. Siya ay lubos na hindi makapaniwala. Marahil ay hindi ginamit ng Sacred Lord 100 Refined ang kanyang buong lakas sa unang palitan, at ginamit din ni Francis ang kanyang mga diskarte sa paglipad upang paalang bisa ang ilang pag-atake ng Sacred Lord 100 Refined. Gayunpaman, sa palitan ngayon lang, inilagay ng Sacred Lord 100 Refined ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang heaven-grade technique, ngunit kapantay lang niya si Francis. Kailangang malaman ng isa na ang Sacred Lord 100 Refined ay hindi basta-bastang Sacred Lord. Siya ay mula sa pamilya Collins, isa sa 8 big families. Ang pamilya Collins sa partikular ay isang pamilya na dalubhasa sa pakikipaglaban, at nakatuon sila sa pisikal na pinsala. Ang kanilang malapit na kasanayan sa pakikipaglaban ay ang pinakamahusay sa lahat ng 8 pamilya. Hindi ito maaaring totoo. Siya ay mayroon pa ring nakakatakot na soul-based eye bloodline, at gayon pa man ay may kakayahan siyang lumaban sa isang Sacred Lord sa malapitang labanan. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Denzel. Ang kanyang mga mata ay malamlam, at sila ay napuno ng pag-aalala at takot. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman dahil maaaring maakit niya ang atensyon ni Francis, na magiging sanhi ng kanyang kahihinatnan na maging katulad ng kay Bane. Boom! Boom! Ang dalawang figure ay tumalon mula sa kanilang mga butas sa dingding at muling nagsagupaan. Francis, titingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang Sacred Lord 100 Refined ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at malamig na humagulgol habang ginagamit niya ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban. Tinitingnan niya si Francis bilang isang eksperto sa parehong antas ngayon. Ang pisikal na depensa ni Francis ay napakapangit at nalampasan pa ang Shi family. Hindi siya mananalo sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng Void God Realm at ng Mystic Light Realm ay napakalaki. Ang Sacred Body of Mystic Light Realms ay may malakas na kakayahan sa pagbawi, at ang Mystic Light Sacred Power ay maaaring makaapekto sa kaluluwa. Kahit na malakas si Francis, kailangan niyang gumawa ng higit pa sa pag-atake. Kailangan din niyang panatilihin ang kanyang Sacred Lightning Body at pagalingin ang kanyang mga sugat, na gagamitin ang kanyang True Yuan pataas na parang tubig na dumadaloy sa ilog. Hehe! Isang excited na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Nakaramdam ng labis na kasiyahan si Francis sa pakikipaglaban sa Sacred Lord 100 Refined, at ang dugo sa kaibuturan ng kanyang katawan ay nagsisimula ng kumulo. Dahil sa pressure ng sinaunang dimensyong ito, magagamit lamang ng Sacred Lord 100 Refined ang 40% ng kanyang buong lakas sa labanan. Hindi ginamit ni Francis ang kanyang Soul Eye Bloodline techniques, lumaban lang siya sa kanya sa malapitang labanan. Boom! Isang malasalaming apoy ang biglang lumitaw sa paligid ng katawan ni Francis, at isang nakakatakot na nakakapasong aura ang pinakawalan. Si Francis ay tila naging isang nagliliyab na araw na nagbigay ng maliwanag na apoy. Nagsimulang tumaas ang temperatura sa loob ng pathway. Ito ang Blood Devil Sun Bloodline. Ang Sacred Lord 100 Refined ay nagpahayag ng nabigla na ekspresyon. Bakit si Francis ay may bloodline ng Tonner family? Boom! Boom! Si Francis ay parang isang nag-aalab na demonyong soberano habang ikinakapak niya ang kanyang mga pakpak ng kidlat at lumilipad sa paligid. Ang kanyang mga pag-atake ay napakasabog. Inilabas ni Francis ang kanyang kamao at nagpakawala ng isang alon ng kulay dugo na apoy na napapalibutan ng kidlat, at nagsimula itong magsunog at masira ang lahat. Ang kapangyarihan ay kapantay ng mga diskarte ng Sacred Lord 100 Refined. Sa sandaling sila ay nag-away, naramdaman ng Sacred Lord 100 Refined na ang ilang dugo at enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay sinipsip ni Francis. Samantala, medyo bumawi ang kulay ng mukha ni Francis. Kahit na ang kaunting enerhiya at asensya ng dugo ng isang Mystic Light Sacred Body ay hinigop, ang kapangyarihang nasa loob nito ay napakalakas, at ito ay isang malaking tulong sa mga nasa Void God Realm. Ito ang perpektong Blood Devil Sun Bloodline ng Tonner family. Natigilan si Sacred Lord 100 Refined, at humiwalay siya kay Francis.
Bilang isang tao mula sa isa sa 8 big families tulad ng Tonner family, naiintindihan niya ito ng husto. 941. Ito ang perpektong Blood Devil Son bloodline ng Tonner family. Natigilan si Sacred Lord 100 Refined, at humiwalay siya kay Francis. Bilang isang tao mula sa isa sa 8 big families tulad ng Tonner family, naiintindihan niya ito ng husto. Ang perpektong Blood Devil Son bloodline ay ang kaaway ng malapit na labanan, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit inimbitahan ni Tai Hongnan si Francis sa bulwagan ng ika-4 na prinsipe at gustong makipag-usap sa kanya. Si Francis ay may perpektong Blood Devil Son bloodline, isang battle type na bloodline na maaaring may rank sa loob ng nangungunang 10 Imperial Dao bloodlines. Ang kanyang sagradong katawan ay tinutulan ng perpektong Blood Devil Son bloodline sa isang tiyak na antas. Kahit na gumamit si Zack ng Heaven Grade skill sa maximum, magagamit lang ni Francis ang kanyang Blood Devil Son bloodline at physical defense para maubos siya hanggang sa mamatay. Nangangahulugan ito na, kung ang laban ay kinaladkad palabas, ang matatalo ay si Zack. Higit pa rito, si Francis ay mayroon pa ring misteryosong eye bloodline na hindi pa niya nagagamit. Ang mga ilusyon ni Dancel ay walang epekto kay Francis, at sa halip ay natakot siya sa soul technique ni Francis. Hindi man lang nang-ahas si Dancel na gumawa ng kahit ano sa ngayon. Mula dito, makikita ng isang tao na ang Soul Eye bloodline technique ni Francis ay tiyak na makakapagbanta sa mga Sacred Lords. Higit pa sa lahat, si Francis ay isa ring beast tamer at tiyak na maraming espiritual na alagang hayop, kabilang ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, na miyembro ng 10,000 Ancient Races. Sa pag-iisip hanggang dito, nawala ng gana makipaglaban si Zack. 40% lang ng buong kapangyarihan niya ang magagamit niya ngayon. Bakit ang gulo ng junior na ito? Si Bane at Dancel, ang iba pang miyembro ng kanyang grupo, ay ganap na walang silbi. Francis, tumigil ka. Sumenya si Zack gamit ang kanyang kanang kamay. Kahit na magagamit niya ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban, hindi nang ahas si Zack na patayin si Francis matapos malaman na mayroon siyang perpektong Blood Devil Son bloodline. Ang Tonner family ang pinakamalakas na pamilya ng 8 big families. Kung papatayin niya ang may hawak ng perpektong Blood Devil Son bloodline, maaaring magdulot siya ng digmaan sa pagitan ng Tonner family at ng Collins family. Higit pa rito, hindi ito garantisadong panalo kahit na gusto niyang patayin si Francis. Hindi mahalaga kung nanalo o natalo ang Sacred Lord 100 Refined, gagawin nitong sikat si Francis sa alinmang paraan. Hindi natin alam kung anong uri ng panganib ang nasa harap natin. Bakit hindi tayo magtulungan at mag-usap pagkatapos nating maipasa ang mana? Nakaramdam ng kaunting awkward si Sacred Lord 100 Refined at kinailangan niyang gamitin ang dahilan para ihinto ang laban. Ang pagiging kapaki-pakinabang ni Francis ay maihahambing sa isang sagradong Panginoon, at tiyak na mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa iba pang 2 miyembro sa kanyang grupo. Si Dancel ay nabigla pa rin sa imbitasyon ng perpektong Blood Devil Son bloodline at ng Sacred Lord 100 Refined. Hindi niya akalain na mapipilitin sila ng Late Stage King Jr. sa ganitong sitwasyon. Napilitan si Beast Tamer Bane na gamitin ang hanay at pagtakas ng Dragon Jade, at ang sarili niyang diskarte sa Eye bloodline ay ganap na walang silbi laban kay Francis. Kinopya pa ni Francis ang kanyang diskarte at ginamit ito para hiyain siya. Ang sagradong Panginoon sa kanyang grupo ay nawala ng mukha at nagpa siya na huminto sa pakikipaglaban. Masasabi ni Dancel na kung magpapatuloy ang laban, hindi masyadong mataas ang tsansa ng Sacred Lord 100 Refined na manalo. Pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon. Marahil ito ay dahil ang kanyang paglalakbay sa paglilinang ay naging masyadong maayos, ngunit hindi man lang siya naniwala sa sinabi ng Grand Elder ng kanyang sariling pamilya. Tumigil sandali si Francis. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa laban, ngunit ang Sacred Lord 100 Refined ay tila nawala ng gana sa pakikipaglaban. Natahimik sandali si Francis matapos isipin ang 4 na figure na pumasok kanina. Gusto ko ng 70% ng mana, sabi ni Francis sa isang mapagpasyang tono, na naging sanhi ng pagkunot ng mga kilay ni Sacred Lord 100 Refined at pagkibot ng kanyang bibig.
Ang gana ng junior na ito ay hindi lang malaki ang grupo ni Sacred Lord 100 Refined ay may 2 tao, ngunit ang isang Francis ay gusto ng 70% ng cut. Kunin ko ang 30% kung gayon, sabi ni Zack sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin bago tumingin kay Dancel. Agad na nagbigay ng walang magawa at mapait na ngiti si Dancel. Alam niya ang ibig sabihin ng Sacred Lord 100 Refined, wala siyang bahagi sa Imperial Sky Inheritance. Bubuksan ko ang daan para sa atin, sabi ni Francis. Gusto niya ng 70% dahil walang gaanong pakinabang sa kanya ang Sacred Lord 100 Refined dahil kaya niyang linisin ang mana ng mag-isa. Gusto lang niya ng tulong para pigilan ang 4 na kakapasok lang. Malaking kawalan kung pipilitin ni Francis ang Sacred Lord 100 Refined sa bingit at dahilan upang makipagsanib puwersa siya sa 4 na kara-rating lang. Oo naman. Ang Sacred Lord 100 Refined ay huminto sandali. Bam! Bam! Hindi mabilang na mga sandstone na halimaw ang dumagsa na parang baha. Habang naglalaban sina Francis at Sacred Lord 100 Refined, dumating ang mga sandstone monsters at inatake sila, ngunit ang mga shockwave mula sa kanilang laban ay nagawang agad na patayin ang mga sandstone monster na napakalapit. Ngayong tumigil na sila sa pakikipaglaban, muling sumisingil ang mga halimaw na ito. Tumayo si Francis sa gitna ng pathway at humarap sa mga sandstone monster. Nahawakan ng kanyang kamalayan ang misteryosong gintong bola sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Ang kaliwang mata ni Francis ay agad na naging ginto at nagpakawala ng malakas na eye intent at soul power. Ang mga ekspresyon ni Dancel at ng Sacred Lord 100 Refined ay agad na naging solemn na. Anong malakas na soul intent? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Dancel. Hindi niya alam kung gaanong pinipigilan ng dimensyon si Francis, kaya hindi niya tumpak na matansya kung gaano kalakas ang soul intent ni Francis. Bakit niya pinipiling gumamit ng eye bloodline technique para maalis ang sandstone monsters? Hindi kaya mas biased ang kanyang eye bloodline technique sa mga pisikal na aspeto. Naguguluhan si Sacred Lord 100 Refined. Weng! Isang napakalaking singsing ng mahinang gintong liwanag ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis, at tila naglalaman ito ng mga batas ng mundo. Dumaan ito sa gitna ng pathway at dumaan sa lahat ng sandstone monsters at nakarating sa hindi malamang distansya. Walang nangyari kahit matagal na panahon. Nadaanan lang nito ang sandstone monsters. Soul attack kaya ito? Bagamat hindi talaga naiintindihan ng Sacred Lord 100 Refined ang kaluluwa, ang pag-atake lamang ng kaluluwa ang maaaring dumaan sa mga pisikal na bagay. Anong klaseng eye bloodline technique iyon? Baka ito ang pinag-usapan ni Winston. Hindi nakita ni Dancel kung anong uri ng eye bloodline technique ito o kung ano ang gamit nito kahit na sa kanyang karanasan at kaalaman. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa kanila. Ang lahat ng sandstone monsters na nakipag-ugnayan sa napakalaking gintong singsing ng liwanag ay nawala sa manipis na hangin. Isang walang laman na landas ang nagawa sa isang sulyap lang mula kay Francis. Nagkaroon ng napakalamang dilaw na ambon sa gitna ng pathway. Ipinikit ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nabawi ang enerhiyang ginamit niya. Ang mga sandstone monster na ito ay mga produkto ng Sacred Lord's Little World, kaya ang mga atomo ay iisang elemento lamang at medyo malupit ang pagkakagawa. Kailangan lang ni Francis na ganap na pag-aralan ang istruktura ng isang atom bago niya mabuwag ang lahat ng ito. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nasira niya ang napakaraming bagay, at nakaramdam ng pagod si Francis sa kabila ng kanyang napakaraming eye intent. Gayunpaman, nakamit niya ang kanyang mga layunin. Ang una ay upang lupigin ang mana, pagkuha ng mga mapagkukunan at ang Draconic Providence. Kung gusto niyang tumakbo pagkatapos nito, walang makakapigil sa kanya. Ang pangalawa ay ang takutin ang Sacred Lord 100 Refined. Habang pansamantalang nagpa siya ang Sacred Lord 100 Refined na makipagtulungan sa kanya sa ngayon, hindi pa rin lubos na mapagkakatiwalaan siya ni Francis, kaya kailangan ni Francis ng isang bagay upang takutin ang Sacred Lord 100 Refined hanggang sa punto na hindi siya papayag na maging isang kaaway. Tara na. Ngumiti si Francis. Ito. Ay. Nawala ang isip ni Sacred Lord 100 Refined.
Hindi niya maintindihan ang nangyari kahit sa karanasan at kaalaman niya. Anong uri ng kapangyarihan ang mahinang gintong liwanag na iyon? Agad nitong ginawa ang hindi mabilang na sandstone monsters na nawala sa manipis na hangin. Hindi makita ng kanyang mga mata kung gaano kalayo ang nilakbay ng gintong liwanag o kung gaano karaming sandstone monster ang nawala. Kung ito ay kakayahan lamang ng ilang uri ng space technique, maaaring tanggapin ito ng Sacred Lord 100 Refined, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang kaguluhan sa kalawakan. Bigla siyang naisip ano kaya ang mangyayari kung ang sinag ng liwanag na iyon ay sumikat sa kanyang katawan sa pakikipaglaban. Sa pag-iisip hanggang doon, nagsimulang manginig ang kanyang kaluluwa. Dahil dito, kumilos din si Denzel na parang tinamaan ng kidlat. Naalala niya ang sinabi ni Winston. Ang mga diskarte sa bloodline ni Francis ay maaaring ganap na mawala ang mga bagay na pisikal at nakabatay sa kaluluwa. Naglakad si Francis sa harapan, at hindi mabilang na itim na mga guhit na alakdan na may mabangis na aura ang pumuno sa landas. Bagamat ang karamihan sa mga sandstone monster ay nagkawatak-watek sa pamamagitan ng bloodline technique ni Francis, ang landas ay napakalawak, kaya ang mga sandstone monster sa mga gilid ay nanatili pa rin. Wala silang anumang katalinuhan at hindi alam kung ano ang takot, sinugod at sinalakay lamang nila ang mga tagalabas. Jang! Sa ilalim ng pamumuno ng Scorpion King, ang lahat ng makamandag na alakdan ay dumagsa at nagbukas ng landas para kay Francis. Ang mga hayop na ito ay mula sa sinaunang dimensyon. Bulalas ni Denzel. Si Bane ang Beast Tamer sa grupo ni Sacred Lord 100 Refined, at binalak nilang paamuhin ang mga beast sa simula, ngunit napakahirap gawin ito kahit na sa tulong ng Sacred Lord 100 Refined na pinigilan ang mga beast leaders. Ang pagdagdag kay Denzel ay hindi rin sapat para mahawakan ang iba pang mga hayop, kaya ang kanilang plano na paamuhin ang mga hayop ay nabigo. Hindi nila akalain na kayang paamuhin nina Francis at Sarah ang isang grupo ng mga hayop, at hindi ang anumang mga hayop, ngunit ang mga hayop na may napakataas na lakas sa pakikipaglaban. Tiningnan ng Sacred Lord 100 Refined ang figure ng likod ni Francis at alam niyang hindi dapat masaktan ang taong ito. Kaya lang, ang mga eksperto mula sa Collins at Briggs families ay sumunod sa likod ni Francis at pumasok sa kaibuturan ng mana. Matagal silang lumipad bago nila biglang naramdaman na dumami ng husto ang bilang ng mga sandstone monster. Sa madaling salita, ang misteryosong bloodline technique ni Francis ay umabot na hanggang dito bago mawala. Nang walang sinasabi si Francis, ang Sacred Lord 100 Refined ay pumunta sa harapan at binuksan ang daan para sa kanila. Sa pinagsamang puwersa ng makamandag na alakdan at isang sagradong Panginoon, hindi nagtagal ay nakita nila ang katapusan ng Imperial Sky Inheritance. Ang landas na ito ay malamang na malapit sa 100 milya ang haba. Francis, may isang Sacred Lord rank sandstone monster sa unahan. Tara na. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord 100 Refined. May isang napakalaking sandstone na halimaw na kasing laki ng isang maliit na bundok sa unahan nila na nakaharang sa daan. Okay. Inilibot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at naging mas matangkad. Naglabas siya ng isang layer ng golden blue lightning at dinurog ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Boom! Nagliliyab na Sky Force Feast. Si Francis at Sacred Lord 100 Refined ay sumulong, at may mga kislap ng itim, pula, at gininto ang liwanag. Isang malakas na suntok ang sumire sa lahat ng nasa unahan. Mayroon siyang kakayahang muling makabuo. Ang bahagi ng katawan ng sandstone monster ay nawasak sa kanilang pag-atake at naging buhangin, ngunit ang nahulog na buhangin ay tila naakit ng isang bagay, at ito ay sumanib pabalik sa katawan ng sandstone monster at nakabawi. Hanggat mayroon pa itong buhangin, hindi ito mamamatay. Binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at siniyasat ang sandstone monster. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang isang bagay na hindi nakikita ng iba, at ipinakita niya ang isang masayang ekspresyon. Ang istruktura ng mga atom sa Sacred Lord rank sandstone monster ay hindi gaanong naiiba sa iba. Weng! Ang kaliwang mata ni Francis ay naglabas ng makikinang na kislap ng ginto na dumaan sa lugar na inaakala niyang magiging puso ng halimaw.
Ang bahagi kung saan dumaan ang gintong liwanag ay nawala pagkaraan ng ilang sandali, nagsiwalat ng tatlong kumikinang na kristal na perlas. Ikinawi ni Francis ang kanyang kaliwang kamay, at ang tatlong substandard na kristal ng Diyos ay lumipad at inimbak sa misty spatial world ni Francis. Boom! Sa sandaling ang mga substandard na kristal ng Diyos ay kinuha, ang buong sandstone na halimaw ay naging buhangin at kumalat sa buong lupa. 942. Substandard na Diyos Crystal. Bulalas ni Dancel. Ang mga substandard na God Crystals ay maalamat na primal crystal stones kahit na sa continent zone, at ginamit sila ng Mystic Light Realm Sacred Lords upang linangin. Ang Sacred Lord 100 Refined ay labis ding naakit dito. Iilan lamang ang mayroon siya sa kanyang sarili, at ang mga iyon ay nakuha sa pamamagitan ng lubhang mapanganib na mga pangyayari. Halos hindi makalaban ng Sacred Lord 100 Refined ang tukso na agad na atakihin si Francis matapos makita siyang nakakuha ng tatlo ng napakadali. Francis, makakakuha ka ng 70% ng inheritance habang ako naman ay 30%. Ano ang ibig sabihin ng pag-alis mo sa lahat ng tatlong kristal? Agad na tanong ng Sacred Lord 100 Refined. Hatiin natin ang mana 70 hanggang 30. Ito ang aking gantimpala sa pagpatay sa halimaw, malamig na ngumisi si Francis at sinabi. Hindi niya akalain na ang Sacred Lord level sandstone monster na ito ay magkakaroon din ng tatlong substandard na God Crystals. Ito ay malamang na isang nakatagong gantimpala. Kailangang malaman ng isa na winasak ni Francis ang mga mana ng tatlong simulang yugto ng Sacred Lords at tumanggap lamang ng isang substandard na kabuuan ng God Crystal. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng Sacred Lords ang mga substandard na God Crystals upang linangin, kaya walang Sacred Lord ang mag-iisip na magkaroon ng masyadong marami. Mula sa katotohanan na nakatanggap si Francis ng tatlo sa isang pagkakataon, makikita ng isa na ang pamana na ito ay hindi simple. Ikaw. Hindi nakaimik ang Sacred Lord 100 Refined. Sa katunayan, ang tatlong substandard na God Crystal na ito ay ang core lamang ng Sandstone Monster at hindi kabilang sa inheritance proper. Ang pagiging agresibo ni Francis ay nagparamdam kay Sacred Lord 100 Refined na si Francis ay hindi natatakot sa anumang bagay ngayon. Dapat ay marami pang substandard na God Crystal sa inheritance ng isang late stage na Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang Sacred Lord 100 Refined ay maaari lamang mag-isip ng ganito. Sa sandaling gumuho ang Sandstone Monster, nagpatuloy ang tatlo. May malaking bakanteng lounge sa unahan. Walang mga dekorasyon kahit saan maliban sa ilang gintong mga guhit sa kalapit na mga dingding. Sa sandaling lumitaw ang tatlo, isang surge of draconic providence ang pumasok sa Dragon Jade sa kanilang mga katawan, ngunit mabilis itong tumigil. Itong draconic providence. Naguguluhan si Sacred Lord 100 Refined. Ang dami ng draconic providence ay mas maliit kaysa sa kanilang naiisip. Hindi man lang ito umabot sa antas ng pamana ng isang maagang yugto ng Sacred Lord. Mali kaya ang impormasyon at ang lugar na ito ay hindi pamana ng isang late stage na Sacred Lord. Ngunit ayon sa kanilang naranasan sa daan, ang hirap ng pamana na ito ay tiyak na higit pa sa isang maagang yugto ng Sacred Lord. Kung wala ang misteryosong eye bloodline technique ni Francis, ang grupo ni Sacred Lord 100 Refined ay mahihirapang makaabot sa ganito. Iyon ay. Tumingin sa itaas si Dancel. Lahat sila ay agad na naakit ng tatlong lumulutang na bola ng tubig at liwanag sa hangin. Lumiwanag ang gintong liwanag at nagliwanag sa lugar. Congratulations on passing the trial, but since no one suits the requirements to become the inheritor, I will give 3 treasures instead. Umalangaw-ngaw ang isang misteryosong boses sa buong lounge, na parabang ito ang layunin ng langit at lupa mismo. Ito ang kapangyarihan ng intent. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Dancel. Ito ay isang hindi kumpletong nalalabing layunin ng munting mundo. Unang nagulat si Sacred Lord 100 Refined, ngunit hindi nagtagal ay nagpakawala siya ng hininga. Layunin ng munting mundo. Nagulat si Francis. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa ganoong bagay.
Kapag ang munting mundo ay naging malakas at matatag na, ang sagradong Panginoon ay itatak ang kanilang sariling layunin sa munting mundo, na gagawin itong isang uri ng tagapamahala. Isang pangungusap lang ng paliwanag ang ibinigay ng Sacred Lord 100 Refined, marahil dahil hindi niya masyadong kilala ang kanyang sarili. Manager. Nang mag-isip si Francis tungkol sa mga manager, naalala niya ang maliit na pos ang magnanakaw sa loob ng Little World of the Misty Spatial World. Ito ay tulad ng isang manager. Inalagaan nito ang Green Water Sky Lotuses, ang Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Roots, ang 5 Poison Distinct Bees, at iba't ibang bagay. Mula sa hitsura nito, ang natitirang Little World Intent ay sumusunod pa rin sa kagustuhan ng Sacred Lord noong sila ay nabubuhay pa upang pumili ng isang tagapagmana. Hinawakan ni Francis ang ilalim ng kanyang baba. Naiintindihan niya kung bakit walang gaanong draconic providence. Tama iyan. Ang Sacred Lord 100 Refined ay huminto sandali. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagkakaintindi ni Francis dahil si Francis ay nasa huling yugto pa lamang ng Void God Realm at malamang ay wala pang Little World. Tumigil sandali ang tatlo. Kung ito ay isang normal na pamana, makukuha nila ang lahat ng mapagkukunan hanggat nakapasa sila sa pagsusulit, ngunit iba ang mana na ito. Mayroong natitirang Little World Intent dito na sumusunod sa gusto ng amo nito, at pinamamahalaan pa rin nito ang dimensyong ito. Ibig sabihin, makukuha lang nilang tatlo ang anumang nasa tatlong bola ng tubig at liwanag. Kung gusto nilang matanggap ang lahat, kailangan nilang sirain ang intent ng isang late stage na Mystic Light Realm. Gayunpaman, malinaw na imposible iyon. Sa sandaling umatake sila, gagamitin ng natitirang layunin ang kapangyarihan ng buong mundo para durugin sila sa isang iglap. Nangangahulugan ito na wala na silang ibang magagawa sa puntong ito kundi tanggapin ang kanilang gantimpala. Maingat na siniyasat ni Francis ang tatlong bola ng tubig at liwanag. May isang aklat na pinangalan ng Imperial Sky Chi Engravings Technique sa loob ng unang bola ng tubig at liwanag. Sa likod nito ay isang pulang bulaklak sa hugis ng mukha ng isang payaso, at ang pangwakas ay naglalaman ng 10 substandard na God Crystals. Nagsimulang mag-isip ang Sacred Lord 100 Refined. Ayon sa kanilang deal, ang Sacred Lord 100 Refined ay makakakuha lamang ng isa sa 3 gintong bola ng tubig at liwanag. Wala siyang alam tungkol sa pulang bulaklak na hugis clown na mukha o sa Imperial Sky Chi Engravings Technique, kaya hindi niya matansya ang halaga ng mga ito, ngunit halos mahulaan niya ito batay sa 10 substandard na God Crystal sa tabi nila. Ang halaga ng dalawang item na ito ay hindi dapat mas mababa sa 10 substandard na God Crystal, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kung gaano ito kapaki-pakinabang sa tatanggap. Halimbawa, kung ang isang mana ay walang laman kundi mga sibat, hindi ito magiging lubhang kapaki-pakinabang sa mga mata ng isang nagtatanim ng espada. Francis, paano kung kukunin ko ang Imperial Sky Chi Engravings Technique at kunin mo ang dalawa pa? Tanong ng Sacred Lord 100 Refined. Hindi pinansin ng Sacred Lord 100 Refined ang pulang bulaklak na hugis clown na mukha. Bilang isang tao mula sa isang pamilya na dalubhasa sa mga diskarte sa labanan, mas interesado siya sa Imperial Sky Chi Engravings Technique. Mayroon na siyang ilang substandard na God Crystals, at marami pang oras ang natitira sa Imperial Tombs, kaya marami pang oras para makakuha ng mas substandard na God Crystals. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Sa tatlo, tanging ang 10 substandard na God Crystals lang ang may kaunting halaga sa kanya. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Francis ay isa na sa pinakamahusay na diskarte sa mundo, kaya ang Imperial Sky Chi Engravings Technique ay karaniwang walang silbi kay Francis, at ang pulang bulaklak na may hugis ng mukha ng payaso ay halatang kabilang sa daw ng Ghost Corpses. Sa kabuuan, si Francis ay hindi masyadong nasiyahan sa mga gantimpala ng mana na ito. Nang makita si Francis na kumunot ang kanyang mga kilay, ang Sacred Lord 100 Refined ay sumigaw sa kanyang puso, posible kaya na gusto ni Francis ang Imperial Sky Chi Engravings Technique. Sa tatlong bagay, ang pinakawalang silbi ay ang pulang bulaklak. Ang Sacred Lord 100 Refined ay malapit na makipag-ayos kay Francis, ngunit biglang pumayag ang huli. Okay, kunin natin ang mga kayamanan.
Agad na tumalon si Francis at inabot ang 10 substandard na God Crystal na may kuko. Itong bola ng tubig at ilaw. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Nang dumampi ang kanyang kapangyarihan sa bola ng tubig at liwanag, nagkaroon siya ng pakiramdam na katulad noong ginamit ni Wu Heng ang lambot upang kontrahin ang kanyang explosive power sa Divine Illusion Dimension. Ang lakas ni Francis ay natunaw at na-redirect ng isang misteryosong layunin ng tubig nang mahawakan nito ang bola ng tubig at liwanag. Mukhang hindi ito isang bagay na maaaring kunin ng kahit sino. Sa kabilang panig, hindi rin nagtagumpay ang Sacred Lord 100 Refined. Wala ng oras. Inilibot ni Francis ang kanyang bloodline ng Blood Devil Son, at isang surge ng malasalaming apoy ang lumitaw sa kanyang katawan. Nagbigay ito ng nakakapaso at nakakatakot na aura na parang siya mismo ang araw habang naglalabas ito ng surge ng apoy. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Itinulak ni Francis ang kanyang mga kamao, at ang mga alon ng pulang nagninangas na kidlat ay bumaril tulad ng maliliit na araw patungo sa bola ng tubig at liwanag. Weng! Ang pag-atake ni Francis ay na-redirect ng bola ng tubig at liwanag, ngunit ang ignition effect ng Blood Devil Son bloodline ay hindi may redirect. Boom! Ang buong bola ng tubig at liwanag ay nag-apoy at nawala sa isang iglap. Nakakalaban din ng apoy ang tubig. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis habang inilalagay niya ang 10 substandard na God Crystal sa Misty Spatial World. Nagliwanag ang mga mata ni Sacred Lord 100 Refined habang gumagamit siya ng Fire Elemental Technique, at hindi nagtagal, nabasag niya ang bola ng tubig at liwanag at nakuha ang Imperial Sky Chi Engravings Technique. Iwanan mo ang lahat ng iyong mga kayamanan, isang nakakatakot at malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa daanan. Ibang grupo ang nandito. Nagbago ang ekspresyon ni Denzel, ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos tingnan ang Sacred Lord 100 Refined at Francis. Hindi nila kailangang matakot sa anumang normal na grupo. Boom! Boom! Isang surge ng itim na apoy ang biglang lumitaw, na nag-transform sa isang figure na itim na may masamang ekspresyon at nakasuot ng itim na korona. Nine Darkness Palace, Sacred Lord Black Demon. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord 100 Refined. Francis. Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal sa galit habang ang mga itim na apoy sa paligid ng kanyang katawan ay umaalingaw-ngaw na parang aatake na siya. Kasabay nito, 3 pang tao ang dumating. 3 quasi-Sacred Lords. Agad na nilunok ni Denzel ang kanyang dere. Hindi niya akalain na isa pala itong grupo mula sa team ng 13th Prince. Walang tiwala si Denzel matapos makita ang nakakatakot na grupong ito na binubuo ng Sacred Lord Black Demon at 3 quasi-Sacred Lords. Iyan ang 3 buhay na Evil Ghost Flower. Isang matanda na nakasuot ng kulay ube at itim na damit ay agad na bumulalas habang tinitingnan ang mahalagang damo sa loob ng bola ng tubig at liwanag na may nagninangas na tingin. 3 buhay na Evil Ghost Flower. Ang tingin ng Sacred Lord Black Demon ay lumayo kay Francis at tumingin sa itaas. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Francis, ang 3 Life Evil Ghost Flower ay hindi kapakipakinabang sa iyo. Ibigay mo ito sa akin, at hindi kita guguluhin sa mga usapin ng Nine Darkness Palace ngayon. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon habang nakatingin sa 3 sa kanyang harapan. Malinaw na ang 3 Life Evil Ghost Flower ay bahagi ng mga samsam ng digmaan mula kay Francis at Sacred Lord 100 Refined. Kung sinubukan ng Sacred Lord Black Demon na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa, ang Sacred Lord 100 Refined ay nasa panig ni Francis, kaya ginamit ng Sacred Lord Black Demon ang kanyang mga salita. Hanggat pumayag si Francis o ang Sacred Lord 100 Refined, ayos lang. Oo naman. Paano kung pag-usapan natin ang awayan sa pagitan namin ng Nine Darkness Palace pabalik sa Continent Zone? Si Francis ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at umatras ng ilang hakbang na nagbibigay ng espasyo sa Sacred Lord Black Demon. Tumigil sandali ang Sacred Lord Black Demon. Hindi niya akalain na ganoon kadaling pumayag si Francis, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Ang 3 Life Evil Ghost Flower ang pinakamahalagang isyu ngayon.
Ang Sacred Lord Black Demon ay naging bola ng itim na apoy at tumangay patungo sa bola ng tubig at liwanag, na naglalayong sirain ito. Gayunpaman, isang maliit na kulay abo na pusa ang biglang lumitaw sa bola ng tubig at liwanag. Tinuwanan siya nito at kinuha ang 3-Life Evil Ghost Flower. Pusa. Nagpakita ang Sacred Lord Black Demon ng nagulat at naguguluhan na hitsura. Bakit biglang may pusa sa bola ng tubig at liwanag? Hindi maganda. Biglang may naalala si Sacred Lord Black Demon. Sa sumunod na segundo, nawala ang maliit na pas ang magnanakaw sa bola ng tubig at kidlat. Kasabay nito, ang isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ay kumalat sa likod ni Francis, at siya ay naging isang bolt ng pula at puting kidlat na bumaril sa pathway. Ang tatlong quasi-sacred lords ay hindi man lang nagkaroon ng oras para mag-react. Malinaw na si Francis at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagplano nito ng maaga. Hindi nila kailanman pinaplano na ibigay ang bulaklak sa Sacred Lord Black Demon sa simula pa lang. Francis. Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal habang siya ay naging bola ng itim na apoy at direktang bumaril din sa pathway. 943. Francis. Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal habang siya ay naging bola ng itim na apoy at direktang bumaril din sa pathway. Agad naman siyang sinundan ng iba pang miyembro ng grupo ni Sacred Lord Black Demon matapos makabawi sa pagkagulat. Hahaha, tulad ng inaasahan kay Francis. Ang Sacred Lord 100 Refined ay umuungal sa pagtawa. Wala siyang magawa tungkol kay Francis, kaya nakaramdam siya ng labis na kasiyahan matapos makita ang Sacred Lord Black Demon na pinaglaruan din ni Francis. Ang Sacred Lord Black Demon ay ang pinakamalakas na panimulang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace, at tila may kakayahan siyang subukan ng isang pambihirang tagumpay sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Ang 3-Life Evil Ghost Flower ay orihinal na kay Francis, at wala itong kinalaman sa Sacred Lord 100 Refined. Sacred Lord 100 Refined at Dancel nakaramdam ng higit na pagka-relax matapos maakit ni Francis ang grupo ng 13th Prince palayo. Ayaw ni Sacred Lord 100 Refined na maging kaaway ni Sacred Lord Black Demon kung matutulungan niya ito. Ang Nine Darkness Palace ay isang peak 3-star power na dating naging 4-star force. Ang kanilang lakas ay mas mataas pa kaysa sa 8 big families. May dalawang pwesto ang Nine Darkness Palace sa paglilitis sa Crown Prince Sacred Lord Black Demon at Quasi-Sacred Lord Percy. Kung tama ang kanyang mga hula, tiyak na nasa kanya ang bagay na iyon sa Sacred Lord Black Demon. Isang kidlat ng Escarlata at puting kidlat ang kumislap sa madilim na landas na parang bulalakaw. Si Francis ay kumain ng ilang bahagi ng Green Water Sky Lotus habang siya ay gumagalaw. Kung ito ay ibang puwersa, hindi utol si Francis na ibigay ang 3-Life Evil Ghost Flower dahil ito ay walang silbi sa kanya, ngunit tiyak na hindi sa Nine Darkness Palace. At saka, kahit payag siya, paano maniniwala si Francis sa anumang sinabi ng Sacred Lord Black Demon? Francis, hanggat ibibigay mo ang 3-Life Evil Ghost Flower, ipinapangako ko na hindi kita sasalakayin sa paglilitis ng Crown Prince, tunog ng boses ng Sacred Lord Black Demon. Sacred Lord Black Demon, itigil mo na ang pagbubuga ng iyong basura. Malamig na haramp ni Francis at pinabilis ang kanyang bilis. Hindi siya natakot sa sinuman sa paglilitis sa Crown Prince. Kung ganoon nga, hindi ka makakaalis sa Imperial Tombs. Ang Sacred Lord Black Demon ay sumuko sa pagsisikap na makipag-usap. Mabilis na itim na tinta. Ang madilim na apoy sa paligid ng katawan ng Sacred Lord Black Demon ay biglang sumabog, at ang Sacred Lord Black Demon ay tila dumula sa hangin. Kapansin-pansing nabawasan ang pagtutol na kanyang kinaharap. Saglit na huminto ang ekspresyon ni Francis nang makita niya ang Sacred Lord Black Demon na nagsara ng puwang. Lightning Wing Spatial Flash. Ang mga pakpak ni Francis ay kumikislap, at ang kanyang bilis ay lumakas muli. Siya ay naging isang bolt ng Escarlate na kidlat na tila sumanib sa hangin, at ito ay lilito ng medyo malayo sa bawat pagpikit. Hindi maganda. Ang aking spatial flying technique ay pinigilan dito. Pangit ang ekspresyon ni Francis.
Ang kanyang spatial flying technique ay pinigilan habang ang lihim na pamamaraan ng Sacred Lord Black Demon ay hindi gaanong naapektuhan. Gayunpaman, imposible para sa Sacred Lord Black Demon na maabutin siya sa loob ng maikling panahon. Whoosh! Isang kidlat ng Escarlata at isang itim na malademonyong figure ang naglakbay sa landas sa nakababahalang bilis. Ang labasan. Isang maliit na liwanag ang makikita sa unahan. Hu! Umalis si Francis sa pathway at lumipad sa kalangitan. Wala si Sarah dito. Tumingin si Francis sa paligid. Ang Sacred Lord Black Demon ay malamang na hindi nang ahas na gumawa ng anuman laban kay Sarah. Sa pinakamasama, pinilit lang niya itong gamitin ang array sa loob ng Dragon Jade. Sa sandaling ito, isang napakaitim na demonyong figure ang dumulas palabas ng landas. Alab ng Wind Lightning Eye. Isang kalahating transparent na bola ng apoy at ang mapangwasak na aura ng God Tribulation Lightning ay sumipol sa katawan ng Sacred Lord Black Demon. Weng! Ang itim na korona sa ulo ng Sacred Lord Black Demon ay nagbigay ng itim na liwanag, at isang layer ng liwanag ang tumakip sa katawan ng Sacred Lord Black Demon. Ang pag-atake ng kaluluwa na hinarap ng Sacred Lord Black Demon ay hamina. Gayunpaman, habang nagawa niyang ganap na harangan ang apoy ng kaluluwa ni Francis gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa antas ng Sacred Lord, hindi niya mapigilan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Boom! Ang kaluluwa at itim na korona ng Sacred Lord Black Demon ay nasira sa isang tiyak na antas. Ang mga batas ng pagkasira. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Black Demon. Ang mga batas ng pagkasira ay umiral upang ganap na sirain, at ang gayong mga pinsala ay mahirap mabawi. Maging ang kakayahan sa pagbabagong buhay ng hindi namamatay na mga katawan ay magiging limitado. Sagradong kidlat na ng ibabaw na katawan. Ang figure ni Francis ay tumangkad at nagliwanag ng isang layer ng ginto at asul. Para siyang nag-transform sa isang higanting tore ng gintong kidlat na pinipigilan ang lahat gamit ang pisikal na lakas nito. Ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na kumilos si Francis ay ang pangungulit kay Sarah. Dahil sa kanyang kalamangan sa mga tuntunin ng pagsugpo sa dimensyon, si Francis ay hindi talaga natakot sa Sacred Lord Black Demon. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo, Sacred Lord Black Demon. Si Francis ay naging isang bahid ng Escarlate gintong kidlat at naduraj na parang bundok. Sagradong kapangyarihan ng demonic flames. Malamig na kumaway ang Sacred Lord Black Demon at inilabas ang kanyang palad. Isang sinag ng kadiliman ang halos dumaan sa kalawakan habang patungo ito kay Francis. Nanlamig ang puso ni Francis. Pakiramdam niya ay nalok ang kanyang katawan, kaluluwa, at maging ang hangin sa paligid niya. Ang nakakasakit na estilo na ito ay eksaktong kapareho ng Nine Darkness Demonic Lord. Sagradong proteksyon ng kidlat. Pinagsama ni Francis ang pisikal na kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Body at ang kapangyarihan ng kanyang Wind Lightning. Whoosh! Agad na lumitaw ang isang condensed barrier ng kidlat. Nagbigay ito ng kumikinang na gintong liwanag na hamarang sa madilim na sinag na ito. Kumalas ang kidlat at kumulog sa paligid ng kidlat na harang. Naging malungkot ang mga mata ni Francis. Ang battle power na ipinapakita ng Sacred Lord Black Demon ay mas malakas kaysa sa magagawa ng Sacred Lord 100 Refined. Ang Sacred Lord Black Demon ay dalubhasa din sa bilis, at hindi siya lumaban kay Francis sa malapitang labanan. Boom! Isang layer ng parang salamin na apoy ang agad na lumitaw sa paligid ng katawan ni Francis, at lumitaw ang isang nakakapasong aura. Para bang si Francis ay naging araw. Ang katawan ni Francis ay natabunan ng apoy, at sa pagdaragdag ng Sacred Lightning Body, siya ay nagmukhang isang nagninangas na demonyong soberano. Whoosh! Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay pumuputok habang siya ay bumababa at itinutulak ang kanyang kamao. Dahil hindi payag si Sacred Lord Black Demon na lumaban sa malapitang labanan laban kay Francis, susuko na lang siya sa depensa at lalapit muna sa Sacred Lord Black Demon. Boom! Sa pagdaragdag ng perpektong Blood Devil Sun Bloodline, agad na tumaas ang bilis ni Francis habang umaarangkada siya patungo sa Sacred Lord Black Demon. Kamag-anak ka talaga sa Tonner family.
Pero huwag mong isipin na ang Nine Darkness Palace ay matatakot sa Tonner family. Ang Sacred Lord Black Demon ay ngumisi at tumawa habang nakatayo doon. Itinulak ng Sacred Lord Black Demon ang isa pang palad, at isang sinag ng itim na liwanag ang dumating bago si Francis. Boom! Hindi bumaba ang bilis ni Francis. Pinaikot niya ang kanyang Sacred Lightning Body at kinuha ang pag-atake ni Sacred Lord Black Demon sa tulong ng bloodline ng Blood Devil Son. Weng! Ang hadlang ng kidlat ay nabasag at ang isang surge ng gintong liwanag ay naaninag pabalik, ngunit hindi nito nagawang makapinsala sa Sacred Lord Black Demon. Ang mahinang Black Flame Sacred Power ay dumapo kay Francis, ngunit hindi siya natakot. Lightning Wing Spatial Flash. Ang bilis ni Francis ay biglang tumaas, at siya ay naging isang kidlat na lumitaw sa harap ng Sacred Lord Black Demon. Pagkatapos ay sinuntok niya ang kanyang kamao. Junior, hinihintay kitang dumating. Ang Sacred Lord Black Demon ay nagpahayag ng labis na kagalakan habang ang itim na apoy sa paligid ng kanyang katawan ay sumabog na parang bulkan. Isang di nakikitang puwersa ang ganap na sumupil kay Francis. Hindi maganda. Naramdaman ni Francis na may mali. Hindi niya akalain na may natitira pang galaw si Sacred Lord Black Demon, pero dahil nakasuntok na siya, hindi na siya maka-atras. Magagamit lang niya ang kanyang Scarlet Wings of Lightning para itulak ang sarili sa gilid. Huli na ang lahat, Francis. Ang kadiliman sa paligid ng katawan ng Sacred Lord Black Demon ay tila sumanib sa hangin at hamarang sa araw. Ang lahat sa loob ng 1,000 milya ay naging madilim, at ang isa ay makakakita ng masama at magulong mga imahe sa loob nito. Little World. Ang lakas mo. Nagpakita si Francis ng nabigla na ekspresyon. Dahil sa pagsupil sa sinaunang dimensyong ito, hindi talaga nagamit ng mga normal na emperador at sacred lords ang kanilang Little Worlds. Higit pa rito, ang aura na kasalukuyang inilalabas ng Sacred Lord Black Demon ay nagpang-inig sa puso ni Francis. Tama. Ang mga normal na emperador ay maaaring gumamit lamang ng 50% ng kanilang kabuoang lakas dito, habang ang Sacred Lords ay maaari lamang gumamit ng 60%. Ngunit naisip mo ba na ang Nine Darkness Palace ay hindi magiging handa para doon? Tumawa ang Sacred Lord Black Demon. Nang marinig iyon, naramdaman ni Francis na may kabuluhan ang mga salita ng Sacred Lord Black Demon. Si Francis mismo ay isa lamang huling yugto na hari. Kung hindi dahil nasanay na siya sa sinaunang aura ng Ancient Dream Realm, 40% lang ng buong kapangyarihan niya ang magagamit niya ngayon. Pagkatapos makibagay sa lugar na ito, magagamit na ni Francis ang 60% ng kanyang buong kapangyarihan, ngunit ang aura na ipinapakita ng Sacred Lord Black Demon ay tiyak na lumampas sa 60% na limitasyon ng Sacred Lords. Hahaha, ang Nine Darkness Palace ay nagbayad ng malaking halaga at 100 milenyo ng mga paghahanda upang lumikha ng isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa isa na umangkop sa mga batas ng dimensyong ito. Ang Sacred Lord Black Demon ay nakaramdam ng labis na pagkamayabang nang makita niya ang nagpapanik na ekspresyon ni Francis. Maaari ko na ngayong gamitin ang halos 80% ng aking buong kapangyarihan. Bukod sa iba pang mga Sacred Lords na may parehong uri ng kayamanan, walang sino man ang aking makakapareha. Ang mga mata ng Sacred Lord Black Demon ay kumikinang na may itim na liwanag habang winuwagayway niya ang kanyang kamay at kinokontrol ang ilang patak ng mga batas ng dimensyong ito. Ang paghihigpit ng dimensyon at ang kapangyarihan ng munting mundo ay agad na naging dahilan upang hindi makagalaw si Francis, at nahirapan siyang huminga. Francis, mamatay ka. Gumamit ang Sacred Lord Black Demon ng teknik mula sa Nine Darkness Sacred Scroll at inilabas ang kanyang palad. Isang sinag ng itim na liwanag ang agad na lumitaw sa harap ni Francis. Para bang ang pag-atake na ito ay nanggaling mismo sa harap ni Francis, at sa pagdaragdag ng kapangyarihan ng munting mundo, ito ay naging mas malakas. Spatial movement. Isang whirlpool ang lumitaw sa harap ni Francis. Shoo! Ang isang bahagi ng itim na sinag na malapit ng dumapo kay Francis ay biglang nawala. Ang natitirang bahagi ng sinag ay nahati sa dalawa at kumamo sa mga balikat ni Francis. Spatial movement. Ang ganitong uri ng paggamit ng space.
Sacred Lord Black Demon ay huminto sandali. Walang sinabi tungkol dito sa mga ulat tungkol kay Francis. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang may naramdaman. Boom! Ang bahagi ng sinag na nawala ay hiniwa sa kanyang ulo at naging sanhi ng pag-agos ng itim na dugo palabas. Nakakatawa. Ang Sacred Lord Black Demon ay umungal sa galit. Bagamat hindi masyadong epektibo ang pag-ataking ito laban sa kanyang demonic daw sacred body, hindi pa niya naramdaman ang ganoong kahihiyan dahil sa pagkakasugat ng sarili niyang pag-atake. Madilim na demonic na sagradong kapangyarihan. Ikinaway ng Sacred Lord Black Demon ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nagsimulang palibutan si Francis. Parang may buhay talaga sila. Ang Sacred Lord Black Demon ay hindi pipi. Alam niya na magagamit lamang ni Francis ang spatial movement sa isang maliit na saklaw. Ang susunod na hakbang na ito ay pipilitin kang gumamit ng array. Pagkatapos, sa susunod na pagkikita-kita ay ang iyong kamatayan. Isang masamang tawa ang ibinigay ng Sacred Lord Black Demon. Para siyang walang kapantay na demonic na Diyos habang nakatayo siya sa mundo ng kadiliman. Sa sandaling ito, ang tatlo pang miyembro ng grupo ng Sacred Lord Black Demon ay nagmamadaling lumabas mula sa Imperial Sky Inheritance. Napakalakas. Napuno ng pagkabigla ang mukha ng isang doktor mula sa pamilya Duanmo. Ang pagmamaliit sa Nine Darkness Palace ay magreresulta sa kamatayan. Si Percy, na nakasuot ng purple and black na robe, ay malamig na ngumisi habang nakatingin kay Francis na nakulong ng Sacred Lord Black Demon. 944. Ang susunod na hakbang na ito ay pipilitin kang gumamit ng array. Pagkatapos, sa susunod na pagkikita-kita ay ang iyong kamatayan. Isang masamang tawa ang ibinigay ng Sacred Lord Black Demon. Para siyang walang kapantay na demonic na Diyos habang nakatayo siya sa mundo ng kadiliman. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Talagang hindi niya akalain na ang Sacred Lord Black Demon ay magkakaroon ng isang pambihirang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanya na umangkop sa sinaunang dimensyong ito. Malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na ginanap ang paglilitis sa Crown Prince. Noong araw, ang presyon ng sinaunang dimensyong ito ay malamang na mas malakas, kaya ang pinakamataas na puwersa ng kontinente ay nagsimulang bumuo ng isang bagay upang harapin ito. Ang isang kayamanan na maaaring magbigay daan sa isang tao na umangkop sa sinaunang dimensyon ay malamang na lumitaw lamang sa huling ilang pagsubok. Higit pa rito, hindi ito isang bagay na maaaring magkaroon ng anumang random na puwersa. Nangangahulugan ito na ang mga henyo ng Yu family, ang Tonner family, at ilan sa iba pang nangungunang puwersa ay dapat magkaroon din ng kayamanan na ito. Nagbigay ito ng babala kay Francis. Kaharap ang isang Sacred Lord of the Demonic daw na maaaring gumamit ng 80% ng kanyang buong lakas sa labanan, hindi nakatitiyak si Francis na mananalo siya kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang trump card. Siya ay gumamit ng masyadong maraming true yuan sa pakikipaglaban sa Sacred Lord 100 Refined sa Imperial Sky Inheritance, at naubos niya ang marami sa kanyang I-intent para makapasa sa Imperial Sky Inheritance. Ang lakas ng Nine Darkness Palace ay hindi dapat maliitin. Talagang maraming inihanda ang Sacred Lord Black Demon, tulad ng defensive soul item sa kanyang ulo at ang kayamanan na maaaring magbigay daan sa isa na umangkop sa sinaunang dimensyong ito. Mayroon ding 3 quasi-Sacred Lord sa kanyang grupo. Ang sitwasyon ay mukhang napakasama para kay Francis. Dahil si Francis ay nasa hanay ng Sacred Lord Black Demon's Little World, hindi rin niya magagamit ang teleportation skill ng kanyang Misty Spatial World. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ginamit ni Francis ang nakatagong array sa loob ng Dragon Jade. Weng! Isang komplikado at malalim na hanay ang kumalat mula sa Dragon Jade. Ang katawan ni Francis ay natatakpan ng isang kislap ng liwanag bago nawala. Sa susunod na pagkikita-kita ay mamamatay ka na. Ang Sacred Lord Black Demon ay may malamig na ekspresyon, at ang tatlo sa ibaba ay nakaramdam ng panghihinayang, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Mayroong isang array sa bawat solong Dragon Jade na maaaring magligtas sa user ng isang beses.
Sa loob ng isang nakatagong kuweba sa labas ng ipinagbabawal na Blackwind Canyon sa Imperial Tombs, mayroong 4 na figure. Kuya Ying, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng Ninth Prince. Ang hangin ng kadiliman sa Blackwind Canyon ay naging mahina. Ipinakalat ni Jing Kai ang kanyang divine sense at naramdaman ang isang grupo ng 3 tao na pumasok. Ang nag-iisang mata ni Old Ying ay tumingin sa grupo, at ipinakita niya ang isang walang magawang ekspresyon. Bagamat mayroon silang 4 na tao dito, mababa ang lakas ng pakikipaglaban ni Sarah, at kahit na mukhang matatag si Jing Kai, nawalan siya ng tiwala sa sarili dahil sa pressure. Nangangahulugan ito na ang Ninth Prince ay hindi rin makakasama sa kanila. Bagamat ang mga prinsipe ay maaaring gumamit ng Draconic Providence para pataasin ang kanilang lakas at labanan ang mga may matataas na cultivation, walang nagil iligtas buhay na nakatagong hanay sa Pseudo Crown Prince Seal. Ang Pseudo Crown Prince Seal ay maaari lamang kumonekta sa Imperial Grand Hall sa labas ng mundo, at kapag ginamit ng isang prinsipe ang Pseudo Crown Prince Seal para umamin ng pagkatalo o humingi ng tulong, mawawala ng karapatan ang prinsipe at lahat ng miyembro ng kanyang koponan na lumahok sa mga pagsubok sa Crown Prince at mapipilitang lumabas. Nangangahulugan din ito na ang mga prinsipe ang karaniwang pangunahing target. Sa sandaling ginamit nila ang Pseudo Crown Prince Seal para humingi ng tulong, lahat ng miyembro ng team niya ay ipapadala na rin. Ika-9 na prinsipe, hindi ka makakapasok, sabi ni Old Ying sa tiyak na tono. Alam ko. Ang ika-9 na prinsipe ay halatang naiintindihan at nakaramdam ng kawalang kasiyahan. Ang mga prinsipe ang pangunahing bida sa paglilitis ng Crown Prince. May kakayahan silang gumamit ng Draconic Providence, ngunit sila rin ang pangunahing target ng lahat ng iba pang puwersa. Kung walang maraming kalaban, siya at si Old Ying ay magiging isang malakas na battle power na maaaring magbago ng tubig. Gayunpaman, kung mayroong maraming mga kaaway sa paligid, ang Ninth Prince ay magiging isang higanteng target. Habang bumababa ang kahirapan ng Blackwind Canyon, mayroon ding katotohanan na ginamit na ni Prinsesa Sarah ang array sa loob ng kanyang Dragon Jade, pinag-aralan at sinabi ni Old Ying. Mayroon lamang isang hanay na nagil iligtas buhay sa loob ng Dragon Jade. Kung may nakagamit na at pumasok sa bawal na lugar, iyon ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Higit pa rito, si Sarah ay isang doktor lamang, hindi isang eksperto sa pakikipaglaban. Naiwan kami ni Old Ying. Malungkot ang ekspresyon ni Jing Kai. Wala man lang siyang tiwala sa sarili. Ang kanilang pinagsamang lakas ay masyadong mababa. Isinasantabi ang mga panganib ng mismong Blackwind Canyon, wala man lang silang kakayahan na lumaban sa ibang grupo. Walang punto sa pagpasok sa mga ipinagbabawal na bakuran sa alinmang paraan. Bakit hindi tayo sumuko sa Blackwind Canyon Forbidden Ground? Hindi na kailangang ipagsapalaran ito, mungkahi ni Sarah. Ang hangin ng kadiliman sa Blackwind Canyon ay paminsan-minsan ay malakas at paminsan-minsan ay mahina, ngunit kahit ang mahinang hangin ay mas mahirap pa rin kaysa sa ibang mga lugar. At dahil ang kabuoang lakas ng kanilang grupo ay nasa mahinang panig, hindi maihayag ng ika-9 na prinsipe ang kanyang sarili. Habang sila ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Weng! Isang liwanag ang nagsimulang kumislap sa unahan ng ika-9 na prinsipe, at kumalat ang isang gintong hanay. Malungkot ang ekspresyon ng lahat, alam nilang may gumagamit ng array para makatakas sa panganib. Francis. Nagpakawala ng hininga si Matandang Ying at ang kumpanya. Sinabi na ni Sarah sa kanila kung paano nakilala ni Francis ang grupo mula sa Nine Darkness Palace. Kung ang isang tao mula sa ikatlong grupo ay kailangang takasan din ang isang bagay, ang sitwasyon ng ika-9 na prinsipe ay magiging kakilakilabot. Francis, dumating ka rin. Pinilit akong gumamit ng array ng Nine Darkness Palace, sabi ni Sarah habang ang puot ay sumilay sa kanyang mga mata. Sinuportahan ng Nine Darkness Palace ang ika-13 prinsipe. Nakilala ko ang Sacred Lord Black Demon at kinailangan kong gumamit ng array, direktang sabi ni Francis. Sagradong Panginoong Itim na Demonyo. Natigilan si Old Ying at ang kumpanya. Ang Sacred Lord Black Demon ay isang Mystic Light Realm Genius ng Nine Darkness Palace, at ang kanyang tunay na lakas ay halos nasa antas ng isang early stage na Sacred Lord.
Isa siya sa pinakamalakas na tao sa pagsubok na ito. Walang magagawa sina Francis at Sarah maliban sa paggamit ng kanilang array kung nakilala nila siya. Kung nakilala ng grupo ni Olding ang Sacred Lord Black Demon, malamang na matatalo sila kahit na ginamit ng Ninth Prince ang lahat ng kanyang Draconic Providence para palakasin ang sarili. Wala kang magagawa tungkol doon, ngunit bakit ka napunta sa isang mapanganib na mana sa unang lugar? Tanong ni Jing Kai. Pakiramdam niya ay medyo mayabang si Francis. Kung si Francis ay hindi pumunta para sa Imperial Sky Inheritance upang magsimula, kung gayon wala sa mga ito ang mangyayari. Isang Beast Tamer at isang doktor na pupunta sa mana ng isang late stage na Sacred Lord, sinusubukan ba nilang magpakamatay? Huwag na nating pag-usapan iyon. Francis, ano sa palagay mo ang ipinagbabawal na lupang ito? Pinigilan ng matandang Ying si Jing Kai at tumingin kay Francis. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Francis, ngunit halos matansya niya na hindi siya dapat maging mas mahina kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Ang iba pang aspeto ni Francis ay napakahusay din. Sa pagdaragdag ni Francis, ang kanilang kabuoang lakas ay hindi na masyadong masama. Tumingin si Francis sa malayo, nakita ang terrain na napapalibutan ng mga itim na buhawi, at naunawaan niya. Habang ang panganib ng Blackwind Canyon Forbidden Ground ay nabawasan, ito ay isang ipinagbabawal na lupa pa rin. Wala masyadong tao ang dumaan dito, ibig sabihin ay marami pa ring kapalaran. Papasok tayong tatlo. Si Sarah at ang ika-9 na prinsipe ay mananatili, ngunit ang lugar na ito ay hindi nakatago ng maayos, hindi nagtagal ay sinabi ni Francis ang kanyang naisip. Nagningning ang mata ng matandang Ying. Ang kanyang mga iniisip ay kapareho ng kay Francis. Kung si Francis ay nangahas na pumunta sa Imperial Sky Inheritance kasama si Sarah, kung gayon walang dahilan para hindi siya maglakas loob na pumunta sa Blackwind Canyon Forbidden Ground kapag nasa harap niya ito. May isang mas mahusay na nakatagong lugar. Bahagyang nataranta ang matandang Ying. Gumugol siya ng maraming oras upang mahanap ang lugar na ito, at mula sa kanyang pananaw, ito ay lubos na nakatago. Kung ang ika-9 na prinsipe at si Sarah ay mananatiling nagtatago mula sa iba pang grupo, dapat silang nasa isang ligtas na lugar. Ang lakas panlaban ni Sarah ay napakababa, kaya ang ika-9 na prinsipe ay kailangang protektahan ang kanyang sarili at si Sarah sa parehong oras. Oo, doon lang. Itinuro ni Francis ang malayo at sinundan ni Olding ang kanyang daliri. Talagang magandang lugar iyon. Ang nag-iisang mata ni Olding ay kumikinang. Ang lugar na itinuro ni Francis ay nasa gilid ng Blackwind Canyon Forbidden Ground, ngunit dahil sa landscape at kung paano ito nakakurba, hindi ito naapektuhan ng Wind of Darkness. Higit pa rito, dahil napakalapit nito sa Blackwind Canyon, karamihan sa mga tao ay hindi lalapit dito o iniisip man lang na may nagtatago doon. Ang hangin ng kadiliman ay mayroon ding kakayahan na hadlangan ng espiritual at banal na pandama. Makakatulong itong masakop ang ika-9 na prinsipe, at ito ay isang ligtas at patagang lugar. Tumingin si Olding kay Francis ng may mas malalim na tingin. Hindi niya maintindihan kung paano natuklasan ni Francis ang ganoong lugar sa isang iglap. Okay, kung ganoon. Susundan ako ni Jing Kai at Francis sa Blackwind Canyon Forbidden Ground habang ang Ninth Prince at Sarah ay magtatago doon. Mabilis na nagsalita ang matandang Ying. Dahil nagpasya silang pumasok sa Blackwind Canyon Forbidden Ground, kailangan nilang gamitin ng matalino ang kanilang oras. Bahagyang nag-aalinlangan si Jing Kai at may gustong sabihin, ngunit hindi niya ginawa iyon matapos makita ang kumpiyansa na hitsura ni Olding. Mula sa kanyang pananaw, ang isang dagdag na Beast Tamer ay hindi nagbigay ng malaking kalamangan sa kanilang grupo. Habang sila ay magkakaroon ng tulong ng espiritual na alagang hayop ng Beast Tamer, kailangan din nilang protektahan ang Beast Tamer. Francis, una, ibigay ang Draconic Providence sa iyong Dragon Jade sa Ninth Prince, biglang sabi ni Olding bago sila kumilos. Okay. Walang pakialam si Francis. Ang Draconic Providence ay hindi gaanong nagamit sa kanya, at ang pagbibigay nito sa ika-9 na prinsipe ay magpapataas ng pagkakataon ng huli na mabuhay. Ang Dragon Jade mo.
Nagulat si Jinkai. Ang Dragon Jade sa kamay ni Francis ay maliwanag at makinis, at ang outline ng isang dragon ay kumikislap, ibig sabihin ay mayroong maraming supply ng Draconic Providence sa loob nito. Ang liwanag na binigay ng Dragon Jade ni Sarah ay nagulat sa kanilang tatlo, ngunit mas maliwanag pa ang Dragon Jade ni Francis. Napakaswerte ko at nagawa kong masakop ang ilang mga pamana ng Sacred Lord sa maagang yugto. Ngumiti si Francis. Hindi siya gumamit ng anumang Draconic Providence sa kanyang sarili pagkatapos na pumasok sa Imperial Tombs, kaya malinaw na mayroon siyang higit pa kay Sarah. Nakaramdam ng kumpiyansa ang ika-9 na prinsipe nang tumingin siya kay Francis. Kinuha niya ang kanyang pseudo Crown Prince Seal para ilipat ang Draconic Providence. Naging berde ang mukha ni Jinkai. Ang matandang Ying at siya ay nakapasa sa mag-asawang gutay-gutay na mga mana at inakala nilang sila ang grupong may pinakamaraming gantimpala, ngunit sina Francis at Sarah isang hayop na tamer at isang doktor ay dumaan sa ilang mga mana. Ang swerte nila ay napakabuti. Okay, let's go. Pinangunahan ni matandang Ying sina Francis at Jinkai at pinalabas. Ininspeksyon muna nila ang kanilang paligid, at pagkatapos matiyak na walang tao sa paligid, sinabi sa ika-9 na prinsipe at Sarah na lumipat sa bagong tagwan. Boom! 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 Umihip ang hangin sa Blackwind Canyon Forbidden Ground na parang mga kuko at pangil. Pagkapasok, naramdaman nila ang walang limitasyong aura ng kadiliman na pumipigil sa kanila. Tila nagbabago agad ang langit at lupa mula araw hanggang gabi. Ang hangin ng kadiliman ay may kakayahang kumawala. Gamitin ang iyong tunay na yuan upang protektahan ang iyong mga katawan, sabi ni Old Ying. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Blackwind Canyon Forbidden Ground ay naging mahina, ang random na Wind of Darkness na ito ay madaling mapatay ang Peak Tier Kings. Habang tumatagal, mas malakas ang hangin. Sa kalaunan, kahit na ang isang sagradong Panginoon ay hindi makayanan ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.